Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 801 hanggang 810. Malamang may nangyari sa pamilya Duan mo. Nang ang lahat ay nababalisa at nagagalit, lumabas si Yang Yiu sa kanyang silid, hawak ang ilang damit pangkasal sa kanyang mga kamay. Nang makita ang kanyang pagod na mukha, ang sama ng loob ng mga babae ay napawi ng husto. Nakahinga si Lola nang makita si Yang Yiu, at may ngiti sa kanyang mukha, ngunit lumakad pa rin siya at hinayla ang mga tainga ni Yang Yiu at nakangiting sinabi, "Ikaw bastard, napakawalang kwenta mo. Sumama ka kay Lola para makipagkita sa mga bisita." Pagiging hinayla ng mga tainga ni Lola, si Yang Yiu ay sadyang ngumisi at nagsabi, "Lola, masakit, pupunta ako, ngunit mangyaring hayaan mo akong ibaba ang damit pangkasal. Bilasan mo, lumabas ka sa sala." Saway ni Lola at naglakad na palayo. Sa oras na ito, isa-isang tumingin kay Yang Yiu ang ilang kababaihan, at ang kanilang magagandang mata ay naantig. Tiningnan ni Jiaonan ang damit pangkasal sa kanyang kamay, na kumikinang sa kulay pilak na liwanag, at sinabing, "Nawala ka ng napakaraming araw at nagpunta upang gumawa ng mga damit pangkasal. Hehe, ano pa ba? Nag-aalala ka pa ba na tatakas ako? Paano ito posible? Kung hahayaan mong tumakas ang mga magagandang asawa mo, tanga ka. Halika, bigyan ang bawat isa sa iyo ng isang set, haha." Habang nagsasalita siya, ipinasa ni Yang Yiu ang mga damit pangkasal sa kanyang kamay. Si Jiaonan ay may pula, Lin Huan ay may kahel, Ning Ke ay may dilaw, Bu Qingmei ay may berde, Yuan Jinfeng ay may isang cyan, at Uyang Yuking ay may isang asol. Sa wakas, mayroon siyang isang kulay ube at isang matingkad na pula para sa lalaking ikakasal. Napapikit si Jiaonan at sinulyapan ng purple wedding dress na naiwan sa kamay ni Yang Yiu. Tiningnan niya ito ng makahulugan at sinabing, "Pumunta ka sa front hall para salubungin ang mga bisita at magpahinga ng maaga. Mukhang pagod ka." Pagkatapos nito, ngumiti si Jiaonan at sinabing, "Mga kapatid, subukan natin ang mga bagong damit." Sa EQ ni Jiaonan, natural niyang mahulaan kung para kanino ang huling purple wedding dress sa kamay ni Yang Yiu. Ilang taon na niyang nakasama si Yang Yiu, kaya walang dahilan para hindi niya malaman ang tungkol kay Liu Lingling. Ngunit hindi siya nagtatanong tungkol sa ganitong bagay. Sa halip, iniisip niya kung tatawagan si Liu Lingling. Gayunpaman, hindi mahalaga kung si Yang Yian ay may isa pa o mas kaunting tao sa paligid niya, kaya bakit hindi siya pasayahin? At ipakita ang iyong pagkabukas palad. Sa pag-iisip nito, tumalikod si Jiaonan at umalis kasama ang ilang kapatid na babae. Tiningnan ni Yang Yian ang lilang damit pangkasal sa kanyang kamay, na may kahihiyan sa kanyang mukha. Alam niyang nahulaan ni Jiaonan kung para kanino ang purple wedding dress na ito, pero matalino siya at hindi sinabi iyon. Sa kabaligtaran, sabik siyang lumabas dahil kinalkala niya na 9 na araw na ang lumipas sa espasyo ng Chen Kunpot, at hindi niya iniligpit ang huling set ng damit pangkasal, kaya tiningnan siya ni Jiaonan ng makahulugan. Sa isang buntong hininga, iniligpit niya ang lilang damit pangkasal at sinabi sa kanyang sarili, "Kalimutan mo ito, hanggat siya ay masaya, anumang bagay ay maayos." Pagkatapos nito, lumakad si Yang Yian sa harap na bulwagan upang salubungin ang mga panauhin. Pagkaalis niya, lumitaw si Wu Mokyu mula sa sulok, nakatingin sa likod ni Yang Yian habang paalis siya at bumubulong sa sarili, "Sir, hiling ko sa iyo ang kaligayahan." Bakas sa mukha ni Wu Mokyu ang kalungkutan nang magsalita siya, ngunit ito ay panandalian. Gusto niya ang kanyang asawa, ngunit alam din niya na imposible ito. Kung tutuusin, isa siyang ghost cultivator at hindi man lang totoong katawan. Bagamat mayroon siyang tunay na espiritong katawan pagkatapos magsanay ng Feng Duju, hindi naman ito tunay na katawan. Sa loob-loob niya, siguro noong naging ghost fairy lang siya isang araw at nagkaroon ng ghost fairy body ay naipahayag niya ang nararamdaman niya sa asawa. Nadama ni Wu Mokyu na hindi siya kwalipikadong makasama ang kanyang asawa. Sa oras na ito, lumitaw ang mga figure ng kanyang mga kapatid na sina Wu Maxia at Xiao Fu, at nasa tabi sila ni Wu Mokyu. "Here, kung gusto mo si Mr., pumunta ka at magtapat. Huwag mong itago sa puso mo." Si Mr. ay isang mapagbigay na tao, si Wu Maxia ay pinutol ni Wu Mokyu bago niya natapos ang kanyang mga salita, "Ate, huwag kang magsalita ng anuman. Kami ay mga ghost cultivator. Ayokong guluhin si Mr., let everything go with the flow. Silly ate, ganyang tao si Mr., how could he care about this?" Tsaka nakikita ni ate na maganda ang pakikitungo ni Mr. Nasa tabi ka ni Mr. all these years, parang anino lang ni Mr. paanong hindi siya magkakaroon ng magandang impression sa iyo. Naawa si Wu Maxia sa kanyang kapatid. Paanong hindi niya nakikita na may gusto ang utu-utu niyang kapatid kay Mr., pero hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Napaisip din si Xiao Fu, "Here, huwag kang matakot.
Pupuntahan ko si Mr. at sasabihin ko sa kanya. Naniniwala akong matatanggap kanya. Hindi, huwag. Aayusin ko ang sarili kong mga problema. Kuya Kiao, wala kayong dapat ipag-alala ni ate. Kung tutuusin, ang swerte ko na makasama palagi si Mr. Ang mga mistresses sa paligid ni Mr., maging si Mrs. Zhao, ay hindi pa nakakasama ni Mr. gaya ko. Let everything go with the flow, puno ng lamang ang mga mata ni Wu Mokyo nang sabihin niya ang huling pangungusap. Sa totoo lang, unrequited love lang iyon. Naunawaan din niya na nagmamalasakit si Yang Yian sa kanyang ghost cultivation body sa kanyang puso, na siyang kahinaan niya. Hindi pa banggitin ang pag-uusap ni Wu Mokyo at ng dalawa pa, walang ideya si Yang Yian kung ano ang iniisip ni Wu Mokyo. Matapos makipagkita sa mga pamilya ng ilang babae sa front hall, gabi na. Malapit nang magbukang liwayway, at walang planong matulog si Yang Yian, kaya dumiretso siya sa Yunmen Dongtian Monastery. Hiniling niya sa matandang multo na hanapin ang mga crane at ibon mula sa huling pagkakataon, at naghanda na salubungin ang ilang mga nobya mula Yun Village hanggang Yunmen Dongtian upang sambahin ang langit at lupa sa isang mapalad na araw bukas, kahit na ang mga ibon ay ginamit upang salubungin ang nobya. Matapos malaman ang layout ng eksena sa kasal sa loob at labas kasama sina Chen Qibian, Li Dai, at Liu Ziki, madaling araw na. Sa panawagan ni Chen Qibian, ang general manager, si Yang Yian ay nagmamadaling nagpalit ng damit ng nobyo at naghanda para sa seremonya ng kasal. Ang taong nanguna sa seremonya ng kasal ay ang lolo ni Yang Yian na si Duan Muxingtian, na nagpadala ng mga tao sa South Country para imbitahan ang kanyang lolo 10 araw na ang nakararaan. Ngayon ay kailangan pa niyang maghintay para salubungin ang kanyang lolo. Matapos isuot ang matingkad na pulang damit ng nobyo, si Yang Yiu ay lumabas ng monastic hall sa isang masayang kalagayan. Sa pagtingin sa mga abalang disipulo ng Yunmen sect at sa mga tao sa sinaunang martial arts world na nakaupo na at naghihintay sa pagsisimula ng kasal, naalala ni Yang Yiu na ang mga resulta ng alchemy ni Lao Fang ay gagamitin ngayon at hindi niya alam kung natapos na ba ni Lao Fang ang pagdadalisay ng 10,000 pills. Kaya't sinabi niya kay Wu Mokyo, "Here, pumunta ka at tingnan kung kumusta ang alchemy ni Lao Fang." "Okay sir, aalis na po ako." Pagkaalis ni Wu Mokyo, nagmamadaling pumasok si Qiu Yun. Matapos makita si Yang Yiu na nakasuot ng matingkad na pulang kasuotan ng nobyo, bakas ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay kumislap ito, at humakbang siya at sinabing, "Sir, hiniling sa akin ng matandang babae na imbitahan ka para salubungin ang mga bisita." Sinabi niya na ang master ng Southern Kingdom ay dumating na. Hindi napansin ni Yang Yian ang kalungkutan sa mukha ni Qiu Yun. Nang marinig ang kanyang pagsasalita, nagulat siyang sinabi, "Narito si Lolo." "Sige, pupuntahan ko siya para batiin." Nang lumabas siya ng Yunmen Dongtian, nakita niyang naglalakad na sila lolo at lola sa gate, nag-uusap at nagtatawanan habang naglalakad sila patungo sa lumang bahay. Nakita ni Yang Yian na mayroong mahigit 100 mabubuting tao na sumusunod kay Lolo Duan Mo Xingtian. "Mukhang dumating na ang buong pamilya Duan Mo. Masaya siya sa kanyang puso, isa talaga ito sa mga miyembro ng pamilya namin. Dumating lahat ng pamilya ng lolo ko sa kasal ko." Masaya siyang sumigaw mula sa malayo, "Lolo," at tumakbo habang nagsasalita. Tumingin si Duan Mo Xingtian kay Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha, "Good boy, late na si Lolo, hindi mo masisisi si Lolo, di ba?" Nakangiti si Yang Yian, ngunit nang lumingon si Lolo, natigil ang kanyang ngiti, dahil ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian ay may mukha na puno ng mga pagbabago, at naramdaman niya na si Lolo ay isa ng virtual na sinaunang mandirigma, na sa loob ng kanyang inaasahan. Sa simula, binigyan niya ang pamilya ni Lolo ng maraming pamamaraan ng paglilinang at elixir. Hindi nakakagulat na maabot ni Lolo ang virtual realm pagkatapos ng 6 o 7 taon. Ngunit nang lumingon si Lolo Duan Mo Xingtian, nakita ni Yang Yian na mukhang mas matanda si Lolo ng 12 taon, at ang kanyang hitsura ay parang isang octogenarian. At ang isang kaliwang braso ni Lolo ay wala ring laman sa suot niyang robe, halatang nawala ang isang kaliwang braso niya. Habang naglalakad papunta sa tabi ni Lolo, pinilit na ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Napakasaya ko na makakapunta si Lolo, paano ako magugulat?" Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa likod ni Duan Mo Xingtian at nagtanong, "Nasaan ang tiyuhin ni Lolo?" Pagkatapos, sa pagtatanong nito, nalaman niyang nanginginig ang mukha ni Duan Mo Xingtian, at may bakas ng sakit na sumilay sa kanyang mga mata. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Ngayon ang araw ng iyong kasal. Pag-usapan natin ang tito mo pagkatapos ng kasal mo." Sa oras na ito, sinabi rin ni Lola, "Ikaw bastard, hayaan mo ang master-in-law na pumasok para sa tsaa. Ano ang silbi ng nakatayo sa pintuan? Pumasok ka at umupo at mag-usap." Dahan-daang hinawakan ni Yang Yian ang walang laman na manggas ni Lolo, at sumakit ang kanyang puso.
Tumanggaw siya at pinapasok muna si Lolo, at hinayaan si Liday na ayusin ang mga disipulo ng pamilya Duanmo na makapagpahinga. May malaking nangyari sa pamilya Duanmo. Matapos pilitin ang sarili na pumasok sa bulwagan at maupo, nakita ni Lola na may sasabihin si Yang Yian kay Duanmo Xingtian, kaya umalis siya sa pagkukunwari na puntahan ang mga kapatid. Pagkaalis ni Lola, hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, ano ang nangyari kay Lolo? Paano nawala ang iyong kaliwang braso? Anong nangyari sa tito ko? Tatlong sunod-sunod na tanong, bawat isa ay nagpakibot sa mukha ni Duanmo Xingtian at puno ng sakit ang kanyang mga mata. Kabanata 802, Shit Saint. Nakinig si Duanmo Xingtian sa mga salita ng kanyang apo na si Yang Yiyo, na para bang nawalan siya ng lakas at espiritu ng biglaan, at bumantong hininga. Lolo, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Tumingin si Yang Yiyo sa kanyang lolo na si Duanmo Xingtian at lalong naging balisa. Wala siyang maraming matatandang kamag-anak. Bukod sa lola niya, ang lolo niya ang pinakamalapit sa kanya. Bukod dito, noong tinutugis ang puso ng timog, si Duanmo Xingtian, ang kanyang lolo, ay handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Batay lamang dito, hindi uupo si Yang Yiyo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na ay bully ang kanyang lolo na si Yang Yiyo. Patay na ang tiyuhin mo, pagkatapos ng mahabang buntong hininga, ito ang unang pangungusap na sinabi ni Duanmo Xingtian. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Bagamat wala siyang gaanong pagtuturo sa kanyang tiyuhin, ramdam niya ang pagiging malapit sa kanya ng kanyang tiyuhin nang magkita sila. Ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na sasabihin ng kanyang lolo na patay na ang kanyang tiyuhin sa pagbuka ng kanyang bibig. Dahil dito, nanlumo si Yang Yiyo na parang nakaharang sa kanyang puso. Ngayon ay medyo naiintindihan na niya kung bakit ang kanyang lolo na si Duanmo Xingtian, isang cultivator ng Heavenly Void Realm, ay mukhang kasing edad ng isang octogenarian. Alam ni Yang Yiyo na maraming mga disipulo sa pamilya Duanmo, ngunit ang kanyang lolo ay may 2 anak lamang sa kanyang buhay, ang kanyang ina na si Duanmo Warner at ang kanyang tiyuhin. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang ina, noong siya ay bata pa, siya ay umibig sa kanyang ama sa ilalim ng pseudonym na Muwan, at sa wakas ay nawala sa paghahanap sa kanyang ama na nawala sa disyerto ng Western Regions. Ngayon ay nawala ng nag-iisang anak na lalaki ang kanyang lolo na isang malaking dagok sa kanya. Hindi katakataka na tumanda na siya ng ganito. Tito, paano siya namatay? Tanong ni Yang Yiyo sa malalim na boses. Duanmo. Sinabi ni Xingtian na may luha sa kanyang mga mata, ang Wanzhou ay may isang malakas na puwersa na tinatawag na Saint Honor Sect. Maliban sa Jiusho, lahat ng sinaunang martial arts at supernatural na puwersa sa paligid ng Zhongzhou ay sapilitang pinasuko ng Saint Honor Sect. Ang braso ko at ang tiyuhin mo ay nasa oras na iyon. Nang sabihin niya ito, nabulunan si Duanmo Xingtian at hindi makapagsalita. Ikinuyong ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, at nagtanong, Lolo, sino ang pumatay sa aking tiyuhin at pinutol ang iyong braso? Gaano katagal nangyari ang mga bagay na ito? Ang lalaking iyon ay nag-claim na siya ang pinakamatandang disipulo ng banal na Panginoon, at ang kanyang pangalan ay Gang Huan. Ang kanyang paglilinang ay mas malalim kaysa sa akin. Pareho kaming pinatay ng iyong tiyuhin ni Gang Huan. Kung hindi lang naalarma ang mga autoridad noong panahong iyon, wala na sana ang pamilya Duanmo. Ang mga aksyon ni Gang Huan ay labis na walang awa, at ang bandila na kanyang itinaas ay ang mga sumusunod ay uunlad at ang mga naghimagsik ay mapapahamak. Lahat ng nakapaligid na puwersa na ayaw sumuko sa Holy Lord Sect ay nawasak. Sabi ni Duanmo Xingtian na may matagal na takot. Ano ang pinagmulan ng Holy Lord Sect? Tanong ni Yang Yiyo. Umiling si Duanmo Xingtian at sinabing, walang nakakaalam ng tiyak na pinagmulan nito. Alam lang ng maraming puwersa sa ibang bansa na ang Shenzhen Sect ay isang sekta na biglang bumangon sa Wanzhou mga 1 taon na ang nakalipas. Ang taong napunta sa labas ng mundo ay si Gang Huan, na nag-aangkin na siya ang pinakamatandang disipulo ng Shenzhen Sect. Sinasabing ang Shenzhen Sect ay mayroong Shenzhen na may malalim na paglilinang. Sapilitang pinasuko ito ni Gang Huan para sa maraming puwersa sa ibang bansa. Ang utos ng Shenzhen ang nagpabangon sa Wanzhou sa magdamag. Ngayon, maliban sa Jiusho, lahat ng iba pang puwersa sa buong Central Continent ay nasakop na ng Shenzhen Sect. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang layunin. Anyway, ang Shenzhen Sect ay masyadong misteryoso sa labas ng mundo, lalo na ang tinatawag na Shenzhen. Ang Shenzhen lang at isang matandang disipulo ang nakasupol sa maraming puwersa, hindi pa banggitin ang misteryosong Shenzhen. Nang sabihin niya ito, huminto si Duanmo Xingtian, tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, narinig ko na matagal ka nang gustong makita ni Lolo pagkatapos mong bumalik, ngunit sinong mag-aakala na mangyayari ang ganitong bagay? Lolo, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Tanong ni Duanmo Xingtian sa dulo. Ang lolo ay isang pamilya. Ikaw ang pinakamalapit kong tao bukod kay Lola. Kami ay isang pamilya.
Kung may hindi masabi, utos na lang. Huwag maging magalang. Tiningnan ni Yang Yiyo ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian, at ang kanyang puso ay labis na nalungkot. Duan Mo. Narinig ni Xingtian ang sinabi ni Yang Yiyo, at ang kanyang mukha ay lumuwag at ngumiti. Apong lalaki kasi siya, kaya casual niyang sinabi, nakita mo rin na late dumating si lolo this time kasi hindi siya makastay sa South Country. Kaya't sa pagkakataong ito ang buong pamilya ay dumating upang humingi ng kanlungan. Kung maaari, umaasa si lolo na maaari mong idagdag ang mga disipulong ito ng pamilyang Duan Mo at tanggapin sila sa Yunmen, baka maaari ka pa ring magpanatili ng ilang pundasyon para sa pamilyang Duan Mo. Kung ang pamilya ay hindi inilikas mula sa South Country, ang mga Shenzhenmen ay darating sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ito ay isang kalamidad ng genocide, kaya inaasahan ng lolo na matutulungan mo ang pamilya Duan Mo. Lolo, ang lahat ng ito ay walang kabuluhang bagay. Gawin natin ito. Maglalaan ako ng lugar para sa pamilya Duan Mo sa Yunmen Cave Heaven bilang pundasyon ng pag-unlad ng pamilya Duan Mo. Ang lahat ng paggamot para sa mga disipulo ng pamilya Duan Mo ay kapareho ng para sa mga disipulo ng Yunmen. Ano sa tingin mo? Sabi ni Yang Yiyo. Labis na naantig si Duan Mo Xingtian nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kabait ang apo niya sa kanya. Ngunit huminto si Duan Mo Xingtian at nagsabi, hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Pagsamahin lang ang mga disipulo ng pamilya Duan Mo sa Yunmen. Lolo, magsasalita na sana si Yang Yiyo, ngunit naputol siya ni Duan Mo Xingtian. Good boy, alam ni Lolo na mabait ka sa pamilya Duan Mo, ngunit hindi walang dahilan na hiniling ka ni Lolo na pagsamahin ang mga disipulo ng pamilya Duan Mo sa Yunmen. Mayroon din siyang makasariling motibo. Alam ko na ang mga cultivation books at iba pa na ibinigay mo kay Lolo noong nakaraan ay pawang mga bihirang kayamanan. Ang pagpayag sa mga disipulo ng pamilyang Duan Mo na sumanib sa Yunmen ay talagang sinasamantala ang pamilyang Duan Mo. Besides, pamilya naman tayong lahat. Kahit na gumastos ka ng maraming pera para maghanap ng ibang lugar para umunlad ang mga alagad ng pamilya Duan Mo, nasa Yunmen pa rin. Sa katagalan, wala kang pakialam, ngunit ang mga disipulo ng Yunmen at ang pamilyang Duan Mo ay hindi maiiwasang makipagkompetensya sa isa't isa, na hindi maganda. Bukod dito, kahit na ang mga anak ng pamilya Duan Mo ay pinagsama-sama kahit na sila ay pinagsama sa Yunmen, sila ay mga miyembro pa rin ng pamilya Duan Mo. Kaya ang pagsasama-sama ng mga anak ng pamilyang Duan Mo sa Yunmen ay talagang mabuti para sa parehong Yunmen at sa pamilyang Duan Mo. Kaya pagsamahin natin. Ako ang iyong lolo, at ikaw ang aking apo na si Duan Mo Xingtian. Walang pinagkaiba sa atin. Pagkatapos magsalita ni Duan Mo Xingtian, naisip ito ni Yang Yiyo at napagtanto na iyon ang dahilan, kaya tumanggaw siya at sumang-ayon, okay, kung ganoon, pagsamahin natin ang mga anak ng pamilya Duan Mo sa Yunmen, at maaari kang maging elder ng Yunmen. Sa ganitong paraan, mas makakasundo natin ang mga disipulo ng Yunmen, at maaari ding isaalang-alang na ang mga anak ng pamilyang Duan Mo ay walang alitan sa mga disipulo ng Yunmen. Naantig si Duan Mo Xingtian, alam niyang ito ang kanyang apo na si Yang Yiyo na nag-aalaga sa pamilyang Duan Mo na nakabalat kayo. Okay, naayos na. Hindi nagpasalamat si Duan Mo Xingtian, naramdaman niya ang sinseridad ng kanyang apo na si Yang Yiyo. Pagkatapos makipag-chat sa Dayuhanggang para sa ilang salita, inutusan ni Yang Yiyan si Qiuyu na dalhin ang Dayuhanggang kay Yunmen Dongtian upang maging pamilyar sa kapaligiran. Hihilingin din ng host ng kasal kay Lolo na pumunta mamaya. Matapos panoorin si Lolo Duan Mo Xingtian na lumabas, nagdilim ang mukha ni Yang Yiyan at nagsalita siya sa hangin, bumalik na ba si Kier Aren? Lumitaw si Wumakyo sa tabi ni Yang Yiyan at nagsabi, bumalik na ang master at abala sa plaza ngayon. Pumunta ka at hanapin si Aren para sa akin. Sabi ni Yang Yiyan sa malalim na boses. Okay, sir. Agad na umalis si Wumakyo. Natural na gustong hanapin ni Yang Yiyan si Wang Zhongren para maunawaan ang sitwasyon sa labas, o ang sitwasyon sa labas ng Jiushou. Sa panahong ito, pinabayaan niya si Wang Zhongren, hindi para maglaro, kundi para i-clear ang mga hadlang para sa Shenlongtan ni Hunan. Sa huling pagkakataon na nakilala niya si Hunan, binanggit ni Hunan na mayroong isang tao sa Wanzhou na pinag-isa ang mga pangunahing sinaunang martial arts at supernatural na puwersa sa ibang bansa. Tanging. Kapag nakilala ko ang aking lolo ngayon malalaman ko ba na ang pamilyang Duan Mo ang biktima, na eksaktong kapangyarihan ng Wanzhou na binanggit ni Hunan. Isang tao lang ang tinutukoy ni Hunan, habang binanggit ni Lolo Duan Mo Xingtian ang Shenzhen sect at ang tinaguriang pinakamatandang disipulo ni Shenzhen na si Gang Huan. Ngayon kailangan niya ng mas detalyadong impormasyon. May dapat malaman ng pangalawang disipulong si Wang Zhongren. Noong nakaraan, dinala niya ang mga alagad ng Yunmen upang makipaglaro sa tatlong unggoy sa hangganan. Maganda raw ang ginawa niya. Anyway, ang mga tao ng tatlong unggoy ay pinarusahan ni Wang Zhongren. Ngayon sinasabi na ang tatlong unggoy sa hangganan ay parang mga takot na ibon.
Ngunit si Yang Yian ay hindi gustong malaman ang tungkol sa mga bagay ng ordinaryong tao ngayon. Hindi makatalo ng tatlong unggoy. Sa sandaling ito, gusto niyang ilabas ang kanyang galit para sa kanyang lolo at sa pamilyang Duanmo. Ang bastos na Shenzhen sect, sa pinakamasama, maaari niyang sirain ito. Kung hindi niya kayang i-provoke si Lu Changqiu, kaya ba niyang pukawin ang isang bastos na Shenzhen? Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Wang Zhongren, "Guro, kababalik ko lang at hahanapin ka sana para iulat ang mga resulta ng paglalakbay na ito. Mamaya na natin pag-usapan ang mga bagay na ito. Gusto kong tanungin ka kung alam mo ang sitwasyon sa Wanzhou." Pinutol ni Yang Yian si Wang Zhongren. Nakita ni Wang Zhongren na hindi tama ang mukha ng kanyang amo, at nagmamadaling sinabi, "Ito ay isang puwersa na tinatawag na Shenzhen sect. Narinig ko na mayroong isang misteryosong Shenzhen at ilang kalokohang disipulo na talagang nasa tuktok ng Void Realm. Pagkarating ko rito mula sa tatlong unggoy, pupunta na sana ako sa Wanzhou para makipagkita sa kalokohang Shenzhen sect na ito, pero nagkataon na nagpakasal si Master, kaya wala na akong oras para pumunta." Sinabi ni Yang Yiu sa malalim na boses, "Ikaw at si Kier ay umalis ngayon, bunutin ang kalokohang Shenzhen sect na ito, at ibalik sa akin ang kalokohang iyon na si Shenzhen at ang kanyang disipulo." Kabanata 803 Kasal. Matapos paalisin sina Wu Mokyo at Wang Zhongren, lumabas si Yang Yiu sa bulwagan. Dapat ay sapat na upang hayaan sina Wu Mokyo at Wang Zhongren na makitungo sa Shenzhen sect. Ang Jindan ni Wu Mokyo ay nasa Great Perfection, at ang Jindan ni Wang Zhongren ay nasa gitnang yugto. Ang dalawang Jindan ay mga master ng paghaharap sa Earth. Anyway, hanggat hindi sila galing sa Mountain and Sea Realm, hindi sila natatakot. Imposibleng lumabas ang Mountain and Sea Realm, dahil naniniwala siya na napakahigpit ng trabaho ni Lu Changqiu dito. Ang lahat ng mga CP ay nawasak at tinataka ni Lu Changqiu, at lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang buong Earth ay malamang na mayroon lamang isang master na si Lu Changqiu, at hindi niya matitiis ang pagkakaroon ng iba pang mga cultivator. Nakalabas siya sa Mountain and Sea Realm dahil sinira ni Hua Qiliang ang espasyo at pinalabas siya, hindi mula sa daanan ng Mountain and Sea Realm. Kaya naniniwala si Yang Yiu na sapat na ang Shenzhen ng Shenzhen sect para harapin ni Wu Mokyo at Wang Zhongren. Kanya, walang makakabuli sa lolo at tiyuhin ni Yang Yiu. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na ang magandang panahon, at dumating si Chen Qibian upang ipaalam na oras na para kunin ang nobya. Pagkatapos mag-walk out, matapos mabilis na maging pamilyar sa kapaligiran, nagsimulang gumanap si Duanmo Xingtian bilang host ng kasal. Matapos sambahin ang mga ninuno ng Ancestral Hall ng pamilya Yang, tinawag ni Yang Yiu ang mga ibon at 6 na babae para pumasok sa Yunmen Cave Heaven upang sumamba sa langit at lupa. Sa ilalim ng pamumuno ni Duanmo Xingtian, si Yang Yiu ay nasa gitna kasama ang 3 babae sa bawat panig, sumasamba sa langit at lupa, mga ninuno, at mga lola. Sinamba ng mag-asawa ang isa't isa para makumplito ang seremonya ng pagsamba sa langit at lupa. Pinabalik ang mga nobya sa kani-kanilang kwarto. Sa monastikong palasyo, ang bawat babae ay may hiwalay na silid. Anyway, ibang kasal ang natapos. Sa sandaling ito, mayroong libu-libong mga bisita sa buong Yunmen Cave Heaven. Si Yang Yiu ang pumalit at nag-toast para pasalamatan ang mga bisita para sa tulong. Mayroong libu-libong mga mesa, simula sa tanghali, sunod-sunod na mesa. Kahit may kakaibang pangangatawan ay inaantok na siya pagkatapos. Nakumpleto niya ang buong proseso pagkatapos ng dapit hapon at tuluyang pumasok sa silid ng kasal. Ang silid ng kasal ay natural na nasa isang hiwalay na patio ng monastikong palasyo. Nang inaantok na pumasok si Yang Yiu sa looban, tumingin siya sa mga hanay ng mga silid at biglang nasilaw. Nakabok talaga ang kwartong pupuntahan nila. Natural na kwarto iyon ni Zhao Nan. Sa ngayon, si Zhao Nan lang ang birhen sa 6 na babae. Ang ibang babae ay nag-asawa na. Alam ito ng ibang mga babae, kaya nang marinig nila ang mga yabag ni Yang Yiu na naglalakad papunta sa silid ni Zhao Nan, mamantong hininga sila, ngunit hindi nagreklamo. Ang gabing ito ay pag-aari ng reyna. Ang nakuha nila ngayon ay isang status. Inindayog ni Yang Yiu ang kanyang katawan at mukhang lasing, ngunit pagkatapos niyang itulak ang pinto ni Zhao Nan, bumukas ang kanyang nalilitong mga mata at napaluha. Ay, lasing talaga siya. Siya lang ang nakakaalam nito. Kaharap ang 6 na nobya, hindi pa niya nalilinang ang kaharian ng pagkakatawang tao ng tao. Ang pagpapanggap na lasing ay ang tanging pagpipilian. Minahal niya ang bawat isa sa kanyang mga babae at ayaw niyang masaktan ng sinuman sa kanila. Ngayong gabi, maaari lamang niyang samahan si Zhao Nan sa kuweba. Sobrang laki ng utang niya sa kanya. Anuman ang insidente sa pinansyal na lungsod o ang kanyang pagkawala sa loob ng 6 na taon, alam ni Yang Yiu na si Zhao Nan ang dapat na unang mag-ambag sa pagkakaisa at lakas ng Yunmen. Bilang isang kasintahan at kasintahan, ginugol niya ang pinakamaliit na oras kasama si Zhao Nan sa lahat ng kababaihan.
Kaya ngayong gabi, kasama ang alak sa kanyang tagiliran, maaari lamang niyang pabayaan ang ibang mga babae, dahil kailangan niyang samahan si Jiaonan. Matapos makilala ang isa't isa at umibig sa loob ng mahigit 10 taon, ngayon ay natapos na nila ang isang perpektong hakbang sa kanilang paglalakbay sa buhay. Sa sandaling isinara ang pinto, si Yang Yiyu ay bahagyang naglakad patungo kay Jiaonan, ang nobya na nakaupo sa kama na may pulang belo. Jiao. Si Nan, na nakaupo sa kama, ay nakinig sa mga yapak ni Yang Yiyu na unti-unting lumalapit, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Higit 10 taon na niya itong inaabangan, at ngayon ay isang perpektong araw. Tumingin si Yang Yiyu kay Jiaonan na tahimik na nakaupo sa tabi ng kama, at kumalma ang kanyang puso. Naglakad siya at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagmamadaling tanggalin ang belo, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng Jade at mahinang sinabi, "Nanner, nagsumikap ka sa lahat ng mga taon na ito." Nang inig ang katawan ni Jiaonan. Sapat na ang mga salita ni Yang Yiyu. 2 linya ng luha ang nahulog mula sa ilalim ng belo. Sapat na para sa kanya na laging may puwang sa kanyang puso sa buhay na ito. Hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Sinagot ni Jiaonan ang tanong ng walang kinalaman. Naunawaan ni Yang Yiyu ang ibig niyang sabihin. To be honest, sobrang naantig siya. Tumalikod siya at itinaas ang kanyang kamay upang marahan na tanggalin ang saplot sa kanyang ulo. "Nanner, naalala mo ba noong una tayong nagkita?" "Siyempre naalala ko. Binigyan kita ng artificial na paghinga noong panahong iyon. Sabihin mo sa akin kung ano ang una mong naramdaman pagkagising mo." Nakangiting tanong ni Jiaonan. "Para sabihin sa iyo ang totoo, mula noong binigyan mo ako ng artificial na paghinga, mula sa unang pagkakataon na imulat ko ang aking mga mata at makita ka, alam kong lumaki ka sa puso ko at nagugat sa buhay na ito. Lalo akong nagpapasalamat kay Wang Zai ngayon. Kung hindi dahil kay Wang Zai, hindi kita makikilala. Ang swerte ko na makilala ka sa buhay na ito, Yang Yian. Mahal kita." Si Yang Yian ay hindi kailanman naging isang taong magaling magsabi ng mga salitang pag-ibig. Iniingatan niya ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal sa lahat sa kanyang puso. Ito ay, huwag na lang magsalita. Ang iniisip niya sa kanyang puso ay itatago sa kanyang puso, at pagkatapos ay gagawin niya ito, ngunit sa sandaling ito siya ay naantig. "I love you too, Jiaonan," na may pulang mukha. Sa wakas ay nagkaroon ng ugali ng isang batang babae. Sa sandaling ito, hindi na siya isang dominanteng babaeng presidente, ngunit isang batang babae na hinahangaan ng kanyang kasintahan. Ang mga ilaw sa silid ay namatay, ngunit may mga tunog ng pag-ungol. Sa sumunod na oras, si Yang Yian ay nagtrabaho sa sinaaraw-araw, nakalubog dito at hindi napigilan, at lumipas ang oras araw-araw. Pagkaraan ng 10 araw, bumalik sina Wang Zongren at Wu Mokyo sa Yunmen, ngunit nagsabi kay Yang Yian ng kakaibang balita. Nagpunta ang dalawa sa Wanzhou upang hanapin ang Sheng Zonman, natagpuan ang tinatawag na pugad ng Sheng Zonman at sinira ito. Gayunpaman, ang misteryosong Shengzhen at ang kanyang disipulong si Gong Huan ay nawawala. Halos 10 araw silang naghanap ngunit hindi nila makita. Ang dalawa ay tila sumangga sa balat ng lupa. Walang bakas ng mga ito sa buong Wanzhou. Parang alam na ng kabilang partido na darating sila para manggulo at umiiwas sa kanila. Walang pagpipilian sina Wang Zongren at Wu Mokyo kundi bumalik at hayaang si Yang Yian ang magdesisyon. Nakaramdam din ng kakaiba si Yang Yian matapos itong marinig, ngunit kung hindi niya ito mahanap, hindi niya ito mahahanap. Isasantabi niya ang bagay na ito sa ngayon at hahayaan si Wang Zongren na magpatuloy sa pagsasanay pagkatapos ng pagsasanay, na may layuning lipulin ang lahat ng puwersa sa ibang bansa na kalaban ng Jiushou. Hindi hahayaan ni Lu Changqiu na maging magulo si Jiushou para sa kanyang sariling kapakinabangan, at gayon din si Yang Yian. Kasabay nito, nagbabantay din siya laban sa isang tao mula sa Shanghai Realm na darating sa Earth isang araw, kaya kailangang lipulin ang kanilang puwersa. Si Wang Zongren ay labis na interesado sa pag-akay sa mga disipulo ng Yunmen na lumabas upang makakuha ng kapangyarihan, at siya ay sabik na tumakbo sa buong mundo, kaya siya ay umalis ng masaya. Para naman kay Wu Mokyo, siya ay nasa pag-iisa pagkatapos niyang bumalik. 3 buwan pagkatapos ng kasal, ilang babae din ang nagsimulang magsanay ng isa-isa, at lahat ng bagay sa Yunmen ay bumalik sa estado ng pagsasanay. Pagkatapos ang kasal, 2 taon ang lumipas sa isang iglap. Sa loob ng 2 taon na ito, walang nagawa si Yang Yian at namuhay ng ganap na ordinaryong buhay. Nagbukas siya ng isang piraso ng lupa sa Yun Village, at siya at ang kanyang lola at maliit na pamangkin ang nagtanim ng lupa. Namuhay sila nang walang pakialam. Ang pamangkin na si Xiao Manman ay 3 taong gulang, ngunit siya ay naging isang munting prinsesa na kinatatakutan ng lahat sa buong Yunmen at nagbago ng kulay kapag pinag-uusapan siya. Ang Little Princess ay nasa bukas, ngunit sa katunayan, ang mga disipulo ng Yunmen at ang mga sinaunang mandirigma ay palihim na tinatawag si Xiao Manman na maliit na mangkukulam.
Dahil si Xiao Manman ay hinugasan ng tubig ng buhay ni Yang Yiyu noong siya ay sanggol, nakamit niya ang likas na pundasyon. Ang 3 taong gulang na si Xiao Manman ay isa ng munting demonyo, sa katawan man o IQ. Noong sanggol pa lamang siya, kaya niyang suntukin ang kanyang ama na si Liu Ziki at magkaroon ito ng mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngayon siya ay pinalaki ng kanyang lola at walang batas. Kakaiba, si Yang Yiyu ay nagmamahal din kay Xiao Manman, hindi siya binubugbog o pinapagalitan, at binibigyan siya ng kahit anong gusto niya, ngunit siya ang taong pinakakinatatakutan ni Xiao Manman sa buong Yunmen. Siya ay hindi natatakot sa iba. Sa pagsasalita tungkol sa pamangkin na ito, nagsimula siyang magsalita noong siya ay 1 taong gulang at dalubhasa sa paraan ng paglilinang. Noong siya ay 3 taong gulang, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Noong siya ay 1 taong gulang, binugbog niya ng husto si Liu Ziki kaya patuloy siyang umiiyak. Ngayon si Liu Ziki, bilang isang ama, ay nagtatago kapag nakita niya ang kanyang anak na babae. Una, natatakot siyang bugbugin ng kanyang anak na babae at mawalan ng mukha. Pangalawa, ang kanyang bat-ihing anak na babae ay nasa gitnang yugto ng pagtatayo ng pundasyon at kapareho niya ang antas ng paglilinang. Ito ay nagpapasigla sa kanya at madalas siyang napupunta sa pag-iisa. Anyway, ang 3 taong gulang na maliit na Manman ay naging isang munting prinsesa na pinagkakaabalahan ng buong Yunmen. Araw-araw siyang naglalakad sa Yunmen Cave Heaven. Ang pinakakawawa ay ang mga sinaunang mandirigma na pinayagan pa rin ni Yang Yiyu na manatili sa Yunmen Cave Heaven. Marami sa kanila ay hindi maaaring matalo o itago mula sa maliit na Manman, at madalas na binibisita ng maliit na Manman. Isang araw, hahabulin na sana ni Yang Yiyu ang mga bukirin sa pasukan ng Yun Village nang si Qiu Yun ay tumakbo mula sa malayo, humihingal at nagsabing, "Sir, may nangyaring masama." Mangyaring pumunta sa kuweba upang tingnan. Ang munting prinsesa ay nagkaroon ng malaking problema sa pagkakataong ito. Hindi ito sineryoso ni Yang Yiyu at nakangiting sinabi, "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ng dahan-dahan." Hindi na siya nagulat nang marinig na nagkaroon ng gulo si Xiao Manman. Nasanay na siya nitong nakaraang 2 taon. Magiging kakaiba kung hindi niya narinig ang tungkol kay Xiao Manman na nagkagulo noong araw na iyon. Kabanata 804, Cloud Gate Little Monster. Narinig ni Qiu Yun ang mabagal na pagsasalita ni Yang Yiyu, at umiyak pa, "Sir, ang munting prinsesa ay tumakbo sa Beast Taming Courtyard ngayon nang hindi ko pinapansin. Pumasok ka na lang, walang problema." Bago niya natapos ang huling salita, biglang nagtaas ng 8 degree si Yang Yiyu at sinabing, "Anong maliit na Manman ang bumangga sa Beast Taming Courtyard?" Sa puntong ito, hindi napigilan ni Yang Yiyu na malunok ang kanyang laway at nagtanong sa nanginginig na boses, kung gayon. Hinawakan ba ng munting ninuno ang mga halimaw na itlog na iyon? Ang halimaw na itlog na binabanggit ni Yang Yiyu ay natural na hindi ordinaryong halimaw na itlog. Sa simula, ang daang mga itlog ng halimaw na kinuha mula sa mga itlog ng phoenix sa lungsod ng Yaoguang ay itinuturing na mataas na antas ng mga itlog ng halimaw. Matapos silang matagpuan ni Yang Yiyu, inilagay niya silang lahat sa Beast Taming Courtyard para sa paglilinang. Natagpuan niya ang paraan ng pagpapaamo ng hayop mula sa mana, nakahanap ng lupon ng mga tao na linangin, at sa wakas ay nalaman niya na si Qiu Yun ay medyo may talento sa paraan ng pagpapaamo ng hayop, kaya hinayaan niyang manirahan si Qiu Yun sa Beast Taming Courtyard at naging pinuno ng Beast Taming Courtyard, na dalubhasa sa paglilinang ng daang itlog ng halimaw na dinala mula sa lungsod ng Yaoguang. Alam ni Qiu Yun na si Xiao Manman, ang munting prinsesa na pinal-ayaw ng matandang babae, ay walang takot at nagdudulot ng gulo sa iba't ibang lugar sa Yunmen Cave Heaven sa nakalipas na 2 taon. Palagi siyang nagbabantay laban sa pagpasok ni Xiao Manman sa Beast Control Courtyard upang magdulot ng gulo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iingat, si Xiao Manman, na medyo matalino, ay sinamantala siya ngayon. Sa katunayan, ito ay hindi maiiwasan. Habang lumalaki si Xiao Manman araw-araw, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto araw-araw kasama ang kanyang likas na pundasyon. Bagamat si Qiu Yun ay pumasok na rin sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon, mahirap na bantayan si Xiao Manman. Tiningnan ni Qiu Yun si Yang Yiyu at sinabing may paninisi sa sarili, ninakaw ng munting prinsesa ang kalahati ng mga pildores ng demonyo. "Sir, hanapin mo sila dali. Kung huli ka, may masamang mangyayari." Alam ni Qiu Yun na ang mga demon pill na ito ay malapit ng mapisa pagkatapos ng kanyang 2 o 3 taong paglilinang. Kung binuksan ng munting prinsesa ang mga pildores ng demonyo at napisa ng makapangyarihang mga pildores ng demonyo ng dugo, ito ay makakasama sa munting prinsesa. Sa nakalipas na mga taon, pinag-aralan ni Qiu Yun ang sining ng pagkontrol sa mga hayop at natutunan ang pangunahing impormasyon ng mga halimaw at ibon sa mundo. Alam ni Qiu Yun na may ilang halimaw na may magandang antas ng bloodline sa mga halimaw na tabletang ito, at ang ilang matataas na antas na halimaw ay maaaring lampasan ang antas ng pagbuo ng pundasyon mula sa pagsilang o pagpisa.
Kung nasugatan si Xiao Manman, hindi niya maipaliwanag kay Yang Yiyo, ang matandang babae, at si Liu Ziki at ang kanyang asawa. Kaya si Kyuyun ay nababalisa at umiyak. Si Xiao Manman ay direktang tumakbo palayo pagkatapos na nakawi ng halimaw na tableta. Ang buong Yunmen Cave Heaven ay umaabot ng libu-libong milya, ngunit ito ay napakalaki. Naghanap si Kyuyun ng isang bilog ngunit hindi niya makita ang bakas ni Xiao Manman, kaya nagmadali siyang hanapin si Yang Yiyo, dahil si Yang Yiyo ang master ng Cave Heaven, at natural na madali para sa kanya na mahanap. Matapos marinig ang sinabi ni Kyuyun, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Natural na naiintindihan niya ang kahihinatnan ng pagnanakaw ng halimaw na itlog ng kanyang pamangkin. Hindi naman sa dose-dosenang itlog ng demonyo ang kanyang itinatangi, ngunit alam niyang sa ugali ng munting ninuno, tiyak na bubuksan niya ang mga itlog ng demonyo. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taong pagsusumikap ni Kyuyun, ang mga demonyong itlog na ito ay malapit ng mapisa, ibig sabihin, lahat sila ay buhay at lalabas sa kung anumang oras, at lahat sila ay mga demonyong itlog na may mabuting dugo. Kung nasaktan siya, siguradong magagalit si Lola. Huwag ka munang umiyak, tingnan muna natin. Hindi sinisini Yang Yiyan si Kyuyun. Alam din niyang ang kalokohan ng munting ninuno ng munting pamangkin sa paglipas ng mga taon ay spoiled ni Lola. Kung bugbugin at pag-alitan siya ni Liu Ziki at ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan, tiyak na magrereklamo ang batang babae kay Lola, at si Liu Ziki at ang kanyang asawa ay papagalitan ng Lola, at pagkatapos ay hindi na lang pinansin ng mag-asawa. Natakot sa kanya ang batang babae, ngunit wala siyang magawa sa pagprotekta sa kanya ng Lola. Sa tuwing gusto niyang pag-alitan ng batang babae, sasabihin ng Lola, laro mo ang batang lalaki, kung may kakayahan ka, bigyan mo si Lola ng tunay na apo. Itong pangungusap lamang mula kay Lola, umatras si Yang Yiyan. Labis siyang nanlumo. Bilang isang magsasaka, mayroon siyang ilang pisikal na pakinabang na hindi maaabot ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang taon, ang mga babae ay hindi pa rin buntis. Sa nakaraan, 2 o 3 taon, lalong naging menas ang kanyang lola dahil wala siyang apo sa tuhod. Halos araw-araw siyang kulitin ng lola niya. Dahil dito, sobrang sama ng loob at kinilig ang mga babae nang makita ang kanilang lola. Sa nakalipas na 2 o 3 taon, si Yang Yiyo ay abala sa bagay na ito, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto niya. Ang tanging magagawa niya ay ang magsumikap. Matapos tumakbo sa Yunmen Cave kasama si Kyuyun, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakaramdam ng kaunti. Sa isang iglap ay natagpuan niya ang kanyang munting pamangkin, ngunit nang makita sa kanyang isipan ang kanyang munting pamangkin ay muntik na itong matamba. Paano po sir? Nahanap mo na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Kyuyun. Doon muna tayo kapag nahanap na natin siya. Nang walang oras upang magpaliwanag, nagpatawag si Yang Yiyo ng isang lumilipad na ibon, at pagkatapos ay sumakay silang dalawa sa ibon at dumiretso sa isang lambak na 12-dosenang milya ang layo. Sa oras na ito, 60 milya ang layo mula sa 3 palasyo at 6 na patio, isang 3 taong gulang na batang babae na mukhang isang porselana na manika ang nagsimula ng isang malaking apoy sa tabi ng batis, at pagkatapos ay inihaw ang isang bilog ng malalaking itlog ng demonyo sa paligid ng apoy. Siya ng isang maliit na tunat hawak ng isang maliit na martilyo sa kanyang kamay, katok at paghampas ng mga demonyo itlog isa-isa. WHO. Kung hindi, maaaring ito ay ngunit ang maliit na pamangkin ni Yang Yiyo na si Manman, ang mahalagang anak ni Liu Zeki at Yang Shanshan, ang apple ng mata ng kanyang lola, ang munting prinsesa o munting demonyo ng buong Yunmen. Nang mahulog sina Yang Yiyo at Kyuyun Fei sa lambak, nakita nila ang maliit na pamangkin na may hawak na maliit na martilyo sa kanyang kamay, humihiga ng kaunting himig, kumakatok at tumama sa paligid ng malaking bilog ng apoy, at ang bilog ng mga itlog ng demonyo ay puno ng mga bitek, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay hindi maiwasang kumaibot. Ngunit nang makita niyang maayos na ang munting pamangkin, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, basta't hindi ito nasaktan. Nang makita ni Kyuyun na ang lahat ng mga itlog ng demonyo ay may mga bitek, ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Ang mga demonyong tabletang ito ay bunga ng kanyang pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Ngayon na sila ay inihaw ng apoy at nabasag ng martilyo, iniisip ko kung ilan sa kanila ang mabubuhay. Naisip ni Kyuyun na nabigo niya ang tiwala ng master. Nang makita ang eksenang ito, nanlambot ang kanyang katawan at muntik na siyang matamba. Mabilis na tinulungan ni Yang Yiyan si Kyuyun sa master. Alam niya na ang mga demon pills na ito ay ang pagsusumikap at resulta ng paggawa ni Kyuyun sa nakalipas na ilang taon, ngunit malungkot siyang inabuso ng kanyang pamangkin. Alam din niya na nag-aalala si Kyuyun sa hindi pagtupad sa kanyang tiwala at nababalisa siya. Mabilis na inaliw si Kyuyun at sinabing, huwag kang mag-alala, ang ilan sa mga itlog ng demonyong ito ay may mga palatandaan ng buhay. Talaga, sir. Tara punta tayo dyan dali. Nagmamadaling sabi ni Kyuyun. Okay.
Tumugon si Yang Yian at naglakad patungo sa pamangkin kasama si Qiu Yun. Nakarinig si Xiao Manman ng mga yabag sa likod niya. Lumingon siya at nakita niyang paparating ang tiyuhin na puno ng pagtatampo ang mukha. Agad siyang nabigla. Ang martilyo sa kanyang kamay ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa ng may kalakasan. Lumingon siya at tumakbo. Tumigil ka. Bilang master ng Yunmen Dongtian, ang isip ni Yang Yian ay parang Diyos. Sa salitang, stop, napatigil si Xiao Manman. Talagang handa si Yang Yian na turuan ng leksyon ang pamangkin na ito sa pagkakataong ito. Alam niyang kapag hinayaan niyang mag-isa ang batang babae ng ganito, maaga o huli ay malalagay din ito sa gulo. Okay lang ito sa sarili niyang teritoryo, ngunit kung bubuo siya ng ugali sa hinaharap, ito ay makakasama sa kanya. Nagpasya ang kanyang isip na tuturuan niya ng leksyon ang munting ninuno na ito sa kabila ng panggigipit ng kanyang lola. Hindi bababa sa kailangan niyang ipaalam sa kanya ang prinsipyo ng paggalang sa mga bunga ng paggawa ng iba. Si Qiu Yun ay gumugol ng 2 o 3 taon sa paglilinang ng mga tabletang demonyo. Kung sila ay makikita, sila ay dapat na hatch. Gayunpaman, pagkatapos na pahirapan ng maliit na ninuno, hindi bababa sa 18 na tabletang demonyo na pinahirapan sa isang bilog ng apoy ay nasayang lahat. Dati, inaliw niya si Qiu Yun sa pagsasabing may mga palatandaan ng buhay, ngunit nasaan? Ang mga kondisyon ng pagpisa ng mga halimaw, lalo na ang mga espiritual na halimaw, ay ang pinakamahirap. Ang pagiging inihaw at binugbog ng maliit na pamangkin ay katumbas ng pagkalaglag bago ang buong buwan, na lahat ay namatay. Tito, bakit ka nandito? Ang batang babae ay kakaiba at nakangiti, at wala siyang kamalayan sa kanyang mga pagkakamali. Karaniwang pinakamamahal ni Yang Yian ang batang babae, ngunit ngayon, tinitingnan ang mga inosenteng mata ng batang babae at ang tusong kumikislap sa kanyang mga mata, naramdaman ni Yang Yian na parang binabaril niya ang kanyang sarili sa paa. Sa simula, ang maliit na pamangkin ay nagsalita at hinugasan ang kanyang utak para sa kanyang kalusugan. Nang maglaon, nadagdagan ang dami ng tubig ng buhay, na iniisip na paglalaroan si Liu Zeki. Ngayon naman ay tiyuhin niya ang sumakit ang ulo. Sinasadyang tumakbo sa mukha, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Tito, pabayaan mo muna ako, sobrang hindi komportable, alam kong mali ako. Malungkot na sabi ng batang babae sa isang kisap mata. Anong alam mong mali ka? Patuloy na tanong ni Yang Yian. Sinabi ng batang babae, Tito, mali ako sa lahat ng bagay. Galit na galit si Yang Yiu kaya natawa siya. Alam niya na hindi napagtanto ng batang babae ang kanyang pagkakamali. Nakagawian lang ang ganoong sagot. Pagkatapos, huminga ng malalim, talagang nagpasya si Yang Yiu na parusahan ang munting ninuno na ito sa pagkakataong ito. Inangat niya ang kanyang immobilization na may pag-iisip at iniunat ang kanyang kamay at sinabing, ibigay ang Chen Kun Ring. Ang Chen Kun Ring ay isang regalo sa kaarawan na ibinigay ni Yang Yiu sa batang babae noong siya ay 1 taong gulang. Sa paglipas ng mga taon, ginamit ng maliit na ninuno na ito ang singsing ng Chen Kun upang ilipat ang mga bagay sa paligid. Naniniwala siya na ang natitirang mga itlog ng demonyo ay nasa Chen Kun Ring ng maliit na batang babae. Kabanata 805, pinarusahan ng hukumang penal ang pamangkin. Nang marinig ng batang babae na gusto ng kanyang tiyuhin ang kanyang Chen Kun Ring, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang Chen Kun Ring ang kanyang sandata para sakupin ang Yunmen sect, at naglalaman ito ng lahat ng mga nagawa ng kanyang mga laban. Paano niya ito maibibigay kay Yang Yiu, ang tiyuhin na mahal at kinatatakutan niya? Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, hehe, Tito, wala ka bang magic weapon ng Chen Kun? Ano pa bang gusto mong gawin ko diba? Naalala ko tuloy na hinahanap pa pala ako ng lola ko. Tiyo, Tita Qiu Yun, bye, ang matalinong maliit na batang babae ay pinakawalan mula sa kanyang immobilization ni Yang Yiu, at bigla siyang tumakbo palayo habang tumatawa. Napaawang ang bibig ni Yang Yiu, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang ngiti at hindi napigilan ang kanyang pagtakbo palayo. Bang, sobrang sakit, tumakbo ng 2 hakbang ang batang babae at nontog sa hangin. Sa katunayan, matagal nang alam ni Yang Yiu na ang malaunggoy na maliit na pamangkin na ito ay tatakbo, at pagkatapos pakawalan ang kanyang immobilization, naglagay siya ng harang sa loob ng 3 metro sa paligid niya. Yunmen Cave Heaven saan man gumalaw ang kanyang isip, iyon ay ang Diyos, na nagtatayo ng isang hindi nakikitang hadlang, hindi nagtitipid ng anumang mana. Ay, nako, sobrang sakit, Tito, binubuli mo ako. Sasabihin ko sa lola ko. Nang makitang hindi siya makatakas, napaupo sa lupa ang batang babae at umiyak ng malakas. Paanong hindi alam ni Yang Yiu ang mga pakulo ng batang babae? Huwag mong sabihing nagkunwari siyang ganito, likas na siyang nagtatayo ng kanyang pundasyon mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang katawan ay nahugasan ng 7 patak ng tubig ng buhay. Kahit natamaan siya ng isang cultivator sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon ng buong lakas, masakit lamang ang kanyang balat.
Ang mantra sa kanyang bibig ay sabihin sa kanyang lola kung may mali, at talagang napaka-epektibo ng trick na ito, dahil sumasakit ang ulo ni Yang Yiyo. Ang batang babae ay seryosong inispoil ng kanyang lola. Ngunit ngayon ay hindi niya binalak na palayain ang maliit na pamangkin na ito na walang batas. Kung hindi niya ito inalagaan, mapupunta talaga siya sa langit. Nang makita ang maliit na batang babae na nakaupo sa lupa at umiiyak na nakatikip ang kanyang mga mata, hindi na kinaya ni Kyuhyun. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang batang babae at sinabing, "Munting manman, halika at ipakita kay Tita Kyuhyun kung saan ka nasaktan." Ang maliit na batang babae, na mukhang isang porselana na manika, ay hindi lamang makulit, kundi pati na rin ang kayamanan sa puso ng lahat sa Yunmen. Walang mga bata sa Yunmen tuwing weekdays, at si Little Manman ay nag-iisa, kaya lahat ay gustong i-spoil siya. Bukod pa rito, matamis ang bibig ng babaeng ito, at walang may ayaw sa kanya. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Kyuhyun. "Woo, binubuli ako ni na Tita Kyuhyun at Uncle. Woo," humiga ang batang babae sa mga bisig ni Kyuhyun at umiyak ng malakas, habang palihim na nakatingin kay Yang Yian. Talagang nabahala si Yang Yian sa kanyang puso. Alam niyang hindi umiyak ang batang babae, ngunit kusa itong umaalulong, kaya tumakbo pa rin siya sa kanyang mukha. Sakit ng ulo ni Tita Kyuhyun manman, humiga ang babae sa mga bisig ni Kyuhyun at nagsimulang kumilos ng nakakaawa. Hindi mabilang na beses na nakita ni Yang Yian ang eksenang ito. Ang maliit na batang babae ay napaungol sa kanyang bibig, lihim na nakatingin sa kanyang tiyuhin na si Yang Yiyo, at pagkatapos ay kay Kyuhyun na mukhang nababalisa. Alam niya na sa susunod, si Tia Kyuhyun ay magsisimulang humingi ng awa, at ang kanyang tiyuhin ay magbubuntong hininga at pakakawalan siya. Siya, lihim na masaya sa kanyang puso, naghihintay na magsalita si Kyuhyun. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Kyuhyun, "Sir, kalimutan na natin ito." Alam ni Manman na mali siya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, "Hindi ba, Manman?" Oo, alam ni Tito Manman na siya ay mali. Ang batang babae ay lihim na masaya sa kanyang puso, at sinunod ang mga salita ni Kyuhyun at mabilis na inamin ang kanyang mga pagkakamali. Kadalasan, sa oras na ito, hindi magagalit ang kanyang tiyuhin. Gayunpaman, ang pagbuo ng balangkas ngayon ay lampas sa inaasahan ni Xiao Manman. Ang kanyang tiyuhin ay hindi naglaro ng mga patakaran. Si Yang Yiyo ay immune sa mga panlilinlang ng batang babae. Totoo na kadalasan ay binabalaan siya nito na palayain siya. Sa katunayan, mahal na mahal niya ito, ngunit ngayon alam niya na hindi niya maaaring iwanan ang batang babae ng mag-isa. Si Liu Ziki at ang kanyang asawa ay walang paraan upang harapin ang kanilang pinakamamahal na anak na babae dahil sa proteksyon ng kanyang lola. Ang tanging kinatatakutan ng batang babae sa buong Yunmen ay ang kanyang tiyuhin. Kung wala silang pakialam sa batang babae, ang magandang panla na ito ay magiging baluktot. Kaya't ang mukha ni Yang Yian ay naging mas sadyang malungkot, at sinabi niya, "Ibigay ang natitirang mga itlog ng demonyo." Ang Tian Kun ring ng maliit na batang babae ay maaaring itapon, ngunit ang Demon Peel ay ang Guardian Spirit Beast na nilinang para sa Yunmen, at ito rin ay resulta ng paggawa ni Kyuhyun. Ang bagay na ito ay hindi maaaring sirain. Pagkarinig sa malalim na boses ng tiyuhin, mali ang paraan para mabuksan ito. Bagamat 3 taong gulang lamang ang maliit na batang babae, ang kanyang maliit na utak ay mas matalino kaysa sa iba. Dahil alam niyang galit na galit ngayon ang kanyang tiyuhin, napakunot ang kanyang bibig at ngumuso, "Damot na aswang, ilang itlog ng demonyo. Hindi ko pa sila nakakain, hinabol mo na ako. Ibabalik ko sila sa iyo." Habang nagsasalita ang batang babae, ikinaway niya ang kanyang kamay at biglang itinapon sa labas ng Tian Kun pot ring ang natitirang mga itlog ng demonyo. Bitek. Kahit na ang Tian Kun ring ay maaaring mangolekta ng mga bagay gamit ang isip, mahalaga din na hawakan ng may pag-iingat. Biglang inilabas ng maliit na babae ang natitirang mga itlog ng demonyo mula sa Tian Kun ring na may nguso, at agad na gumawa ng kaluskos. Sa kabuuan, mahigit 50 itlog ng demonyo ang ninakaw. Dati niyang nasira ang higit sa 100 mga ito sa pamamagitan ng apoy. Sa pagkakataong ito, bigla niyang pinakawalan ang mga ito mula sa Tian Kun ring at binasag ang higit sa 10. Nawasak ang kalahati ng mga itlog ng demonyo. Munting ninuno, maging banayad, medyo napasigaw si Kyuhyun. Ganap na nagalit si Yang Yiyo sa pagkakataong ito. Nagkukunwaring galit siya kanina, pero ito. Time na galit na talaga siya. Sinigawan niya ang batang babae, "How dare you?" Natakot ang batang babae sa pagsigaw ni Yang Yiyo. Mula sa pagsigaw at pagmumukha ng kanyang tiyuhin, sa wakas ay nakita niya na tila talagang nasangkot siya sa gulo sa pagkakataong ito. Siya, napaluha, at sa pagkakataong ito ay umiyak na talaga siya. "Huwag kang umiyak." Sigaw ni Yang Yiyo sa malalim na boses. Tumigil sa pagsasalita ang batang babae,
Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit talagang hindi siya nang ahas na umiyak. Noong 1 taong gulang ka, sinunog mo ang ancestral house. Noong ikaw ay 2 taong gulang, lihim mong sinunog ang balbas ng Daoist Master Qingshu, gumuhit ng pagong sa ulo ng Shaolin Abbot, at nagbigay ng laxative sa iba pang mga sinaunang martial artists. Noong ikaw ay 3 taong gulang, pinahirapan mo ang mga disipulo sa bawat lugar sa 3 palasyo at 6 na patio, at madalas na sinasaktan ang mga ito, o sinasaktan ang mga ito. Lahat ng ito ay kayang tiisin ng iyong tiyuhin. Hanggat hindi ka magdudulot ng anumang kamatayan, ang iyong tiyuhin ay maaaring hayaan kang gawin ang anumang gusto mo. Ngunit sa pagkakataong ito ay ninakaw mo ang mga itlog ng halimaw na inaalagaan ng iyong tiyahin na si Kyuhyun. Ito ay talagang walang batas. Sinabi ba sa iyo ng iyong tiyuhin na hindi ka maaaring pumasok sa 3 palasyo at 6 na patio ng Beast Control Courtyard? Alam mo ba na ang mga halimaw na itlog na ito ay bunga ng 3 taong pagsusumikap ng iyong tiyahin Kyuhyun? Hindi pa banggitin ang halaga ng mismong mga itlog ng halimaw, sabihin mo lang na ang mga itlog ng halimaw na ito ay bunga ng 3 taong pagsusumikap ng iyong tiyahin Kyuhyun araw at gabi upang linangin ang mga ito. Ang piraso ng labor fruit na ito ay nawasak ng basta-basta. Sa tingin mo ba ito ay tama? Sa pag-asa sa katotohanang isa-isa kang sinisiraan ng mga matatanda ng sekta at ang lola mo ang namumuno sa iyo, maaari mong yorokan ang pagpapagal at pagsusumikap ng iba kung gusto mo. Sino nagturo sa iyo niyan? Ito ay labis na mapangahas. Kung hindi kita turuan ng leksyon sa pagkakataong ito, sa palagay ko ay magkakaroon ka ng gulo maya-maya at pupunta ka sa punishment court kasama ang iyong tiyuhin. Lalong nagalit si Yang Yiyo habang nagsasalita, at sa wakas ay hiniling niya sa maliit na manman na pumunta sa hukuman ng parusa. Ang batang babae ay lubos na natakot ngayon. Natural na alam niya kung ano ang Yunmen Dongtian Punishment Court. Sa paglipas ng mga taon, nasaksihan din niya ang mga eksena ng mga disipulong Yunmen na nagkamali na pinarusahan sa hukuman ng parusa. Tuwing pumupunta siya doon, lagi niyang gustong panoorin ang excitement at iniisip na masaya ito. Hindi niya inaasahan na papayagan siya ng kanyang tiyuhin sa punishment court. Talagang natakot ang batang babae ngayon. Wow, Tito? Alam ng maliit na manman na siya ay mali, at hindi na siya mangangahas na gawin ito muli, agad na napaluha ang batang babae. Shut up! Huwag kang umiyak. Tiningnan niyang ang maliit na batang babae na umiiyak, at sa katunayan, hindi niya ito matiis. Ngunit alam niya na ang batang babae ay sapat na naglaro sa mga nakaraang taon. Ang 3 taong gulang ay isang mahalagang panahon para sa paglalagay ng pundasyon para sa paglilinang. Nagpasya siyang huwag hayaan ang maliit na batang babae na magpatuloy sa paglalaro at simulan ang pagsasanay sa kanya. At sa pagkakataong ito magsisimula ang pagsasanay sa parusa. Una sa lahat, dapat niyang maunawaan ang katotohanan, at igalang ang pagsusumikap ng iba. Sir, paano kung kalimutan mo na? Little manman, I think you really know you are wrong this time. Tiningnan ni Kyuhyun ang madilim na mukha ni Yang Yiyo, alam niyang galit talaga siya, at nagmakaawa para sa batang babae sa mahinang boses. Huwag kang humingi ng awa sa pagkakataong ito. Alam ko na ang gagawin. Pumunta at dalhin ang natitirang mga itlog ng halimaw pabalik sa Beast Taming Court. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Yang Yiyo ang kamay ng batang babae, tumalon sa likod ng ibon, at pagkatapos ay dumiretso sa punishment court. Pinanood ni Kyuhyun si Yang Yiyo na umalis kasama ang umiiyak na batang babae, at ang kanyang puso ay nagsimulang magulo. Mabilis niyang iniligpit ang mga halimaw na itlog at hinanap ang kanyang lola at iba pa. Alam niya na sa pagkakataong ito ay talagang parurusahan ni Yang Yiyo ang batang babae. Sa loob ng penal court, isinara ni Yang Yiyo ang pinto, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang batang babae na may mga bulaklak na pera sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito matiis, ngunit pinagalitan ng batang babae ang mga tao at ang mundo sa Yunmen sa mga nakaraang taon. Maraming mga alagad, bagaman hindi nila ito sinabi, ay nagalit sa kanilang mga puso. Alam niya na kung hindi mapatahimik ang sama ng loob na ito, hindi ito makabubuti sa ikauunlad ng mga alagad. Nakita ng maraming tao ang eksena ni Yang Yiyo na lumilipad papunta sa penal court kasama ang maliit na manman, at lahat sila ay nagsimulang magsalita tungkol dito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay parurusahan ng pinuno ng sekta ang maliit na dyablo na walang batas. Nang marinig ni Lola at ilang kababaihan na galit dinala ni Yang Yiyo ang maliit na manman sa penal court, lahat sila ay sumugod sa penal court. Patuloy ang pagmumura ni Lola, ikaw bastard, kung maglakas loob kang hawakan ang isang buhok ng aking mahal na babae, bugbugin kita hanggang mamatay. Sumunod sina Liu Ziki at Yang Shanshan sa tabi niya. Nang marinig nilang pinuprotektahan ng kanilang lola ang kanyang anak, napaawang ang kanilang mga bibig. Gusto talaga nilang pag-aralin ni Yang Yiyo ang kanyang pinakamamahal na anak, ngunit sa pagtingin sa ugali ng lola, tila susuko na naman ito. Kabanata 806 na mahiwagang liham.
Sa labas ng gate ng penal court, si Lola at isang grupo ng mga kababaihan, kabilang si Ryuzuki at ang kanyang asawa, ay nagtaas ng tenga at pinakinggan ang mga hiyawan na nagmumula sa looban. Ah, Tito, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ito muli. Woo, maliit. Sigaw ni Manman. Buksan mo ang pinto, bakla. Kapag sinaktan mo ulit ang baby ko, bugbugin kita hanggang mamatay. Nang marinig ang pag-iyak ng maliit na Manman, sinimulan ni Lola na sampain si Yang Yiyo, nakaramdam ng pagkabalisa. Sinigawan din ni Jiaonan at ilang iba pang babae si Yang Yiyo na buksan ang pinto. Si Little Manman ay si Xiao Yunyun pa rin, at ginamit nila ang parehong malambot at matitigas na pamamaraan kay Yang Yiyo. Bagamat naawa si Liu Ziki at ang kanyang asawa sa kanilang pinakamamahal na anak, alam din nila na ang batang babae ay inalagaan sa nakalipas na 2 o 3 taon. Gusto nilang humingi ng awa, ngunit alam din nilang mabuti para sa kanya na maparusahan siya ng isang beses, kaya nagpigil sila. Anyway, kahit anong sigawan ng tao sa labas, hindi lang binuksan ni Yang Yiyo ang pinto. Tanging iyak at sigaw ng maliit na Manman sa loob. Alam ng lahat na determinado si Yang Yiyo na pag-aralin ang kanyang pamangkin. Matapos marinig ito, ang ilang mga disipulo ng Yunmen sa wakas ay naglaho ng kanilang sama ng loob sa pambubuli ni Xiao Manman sa nakalipas na ilang taon. Ito. Malakas ang tunog sa labas, pero iba talaga ang eksena sa loob. Sa punishment court, sina Yang Yiyo at Xiao Manman ay nakahiga sa mga recliner sa ngayon. Si Yang ay umiinom ng kaunting alak, at si Xiao Manman ay ngumunguya ng espiritual na peach sa kanyang bibig. Matapos kumagat ng espiritual na peach, ang maliit na batang babae ay sumigaw sa labas. Sige, tigilan mo na ang pagsigaw, tama na. Kung patuloy kang sumisigaw, babalatan ng lola mo ang balat ng iyong tiyuhin. Ngunit ikaw, isang maliit na bata, ay may mahusay na mga kasanayan sa pag-arte. Maaari kang makapasok sa industriya ng pelikula at telebisyon sa hinaharap. Tinatamad na tumingin si Yang Yiyo sa kanyang pamangkin at nagsalita. Natural na hindi niya time na parusahan ang isang 3 taong gulang na batang babae. Nagkukunwari lang siyang ginagawa ito para sa mga disipulo ni Yunmen at sa mga sinaunang mandirigma. Gayunpaman, ginawa pa rin niya ang tama. Matalino ang dalaga at natural na nakakaintindi. Nangako siyang hindi gagawa ng malaking gulo sa hinaharap at nakilala rin niya ang kanyang mga pagkakamali. Kaya naman nakaisip siyang ng katawa-tawang dula para mapaungol at magpanggap si Xiao Manman. Hehe Tito, mali talaga ako this time. Hindi na ako gagawa ng gulo. Ngunit kailan mo ako dadalhin sa iyong mahiwagang espasyo para makita ang kapatid na si Rena? Noong sanggol pa si Xiao Manman, dinala siya ni Yang Yian sa Chenkun Pot Space para hugasan ang kanyang utak. Nakita na niya minsan si Sister May doon. Sa katunayan, nabuksan na niya ang kanyang isip mula noon. Malabo niyang maalala na dinala siya ng kanyang tiyuhin sa isang misteryosong espasyo at nakita niya ang isang sirena na may ulo ng tao at katawan ng isda. Ngunit pagkatapos niyang lumaki, ilang beses siyang nagmakaawa sa kanyang tiyuhin, ngunit hindi na siya muling pinapasok nito. Sa pagkakataong ito, napagkasunduan ng dalawa na isama siya upang makita. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ng kanyang pamangkin, tumingin sa kanyang mausisa at nagniningning na mga mata, at tumawa sa kanyang puso. Sandali lang, pagkatapos mong magpaalam sa iyong mga magulang at lola, dadalhin ka ng iyong tiyuhin upang tingnan, at hahayaan kang magkaroon ng sapat na kasiyahan kasama ka. Okay, nagningning ang mga mata ni Little Manman. Pagod na siyang maglaro sa Yunmen Cave Heaven, at ngayon gusto niyang pumunta sa misteryosong espasyo ng kanyang tiyuhin para maglaro. Sige, aalis muna si Tito. Halika sa lumang bahay upang hanapin ang tiyuhin na magdadala sa iyo sa mahiwagang espasyo upang maglaro sa gabi. Alam mo kung ano ang sasabihin kapag lumabas ka mamaya. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Alam ko, sasabihin ko na talagang pinarusahan ako ni Tito, at hindi ko sasabihing peke iyon. Nakangiting sabi ng batang babae. Si Tito ang sisisi sa iyo sa pagkakataong ito. Dapat mong tandaan na hindi ka na pinapayagang makipaglaro. Tandaan na pumunta sa iyong tiyuhin upang dalhin ka sa mahiwagang espasyo upang maglaro sa gabi. Si Yang Yian ay parang matandang Zorro sa sandaling ito, natatakot na hindi dumating ang kanyang pamangkin. Sa katunayan, ang layunin niya ay hayaang makapasok si Xiao Manman sa Chenkun Pot sa loob ng ilang taon. Matapos makapasok, hindi niya dapat isipin na madaling lumabas. Gusto niyang pigilin ang kanyang init ng ulo at hayaan siyang magsanay ng mabuti sa espasyo ng Chenkun Pot. Ito ang tunay na parusa. Iniisip ni Xiao Manman na pumasok sa misteryosong espasyo ng kanyang tiyuhin para maglaro, ngunit hindi niya inaasahan na ilalagay siya ng kanyang tiyuhin sa solitary confine pagkatapos niyang makapasok. Ang kawawang maliit na batang babae ay kinalkulan ni Yang, ngunit hindi niya ito alam at napakasaya. Sige, aalis muna si Tito. Ngumiti si Yang at nagpaliwanag, at diretsyong nawala sa penal court. Hindi siya nang ahas na manatili sa penal court ngayon.
Nasa labas sina Lola at kapatid ni Liu Ziki na siyang Shanshan. Nai-imagine niya kung ano ang gagawin ng mga ito kapag nakita siya nito mamaya, kaya minabuti niyang tumakbo ng mabilis. Sa ikalawang araw, inilagay ni Yang Yian ang pamangkin sa Chenkun Pot Space at hiniling sa kanya na magsanay kasama si Sister Mei. Sa wakas ay natahimik ang buong Yunmen, ngunit nawala ang espiritu ni Lola at ang kanyang katawan ay nanghihina araw-araw. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Hindi nanghina ang katawan ni Lola sa pagkakakulong ng pamangkin, ngunit sa wakas ay nalalapit na ang wakas ng kanyang buhay. Wala siyang paraan upang harapin ito at hindi niya makontrol ang kanyang kapalaran. Dahil palaging nag-aalala si Lola sa kanyang apo sa tuhod, siyang ay nagsumikap ng higit at mas mahirap, palaging nais na siya ay pumanaw ng mapayapa. Siya, tulala sa pagitan ng ilang silid ng kababaihan. Lumipas ang oras araw-araw, at sa ika-4 na taon pagkatapos niyang bumalik mula sa Mountain and Sea Realm, sa wakas ay namumulaklak ang bakal na puno, at sunod-sunod na nabuntis sina Yuan Jinfeng at Zhao Nan. Ngayon ay nasa mataas na espiritu muli si Lola, at sina Yuan Jinfeng at Zhao Nan ay naging mga higanteng panda. Sa ika-5 taon, sa wakas ay nagkaroon ng anak na lalaki at babae si Yang Yian. Si Zhao Nan ay nagsilang ng isang maliit na prinsesa, at si Yuan Jinfeng ay nagsilang ng isang anak na lalaki, na kinuha ang apelyido ng kanyang ina na Yuan, na nagpasaya sa mga magulang ni Yuan Jinfeng. Medyo maalalahanin ito ni Lola. Anyway, lahat sila ay apo niya sa tuhod, kaya wala siyang pakialam kung ano ang mga apelyido nila. Sa nakalipas na 5 taon, walang gaanong pag-unlad si Yang Yiu sa kanyang paglilinang. Upang maging tumpak, siya ay palaging isang hakbang na kulang sa pag-unawa sa selyo ng nascent soul, at hindi niya ginawa ang hakbang na ito. Sa panahong ito, sina Ning Ke, Lin Huan, Liu Ziki, Li Dai, Shen Qibian, ang kanyang kapatid na siyang Shanshan, at maging si Qiu Yun, at iba pa. Lahat ay nakaligtas sa Jindan Heavenly Tribulation at nakamit ang Jindan Avenue. Ang ilang mga disipulo ng Yunmen na may mahusay na mga kwalipikasyon ay pumasok din sa kaharian ng Jindan. Ang buong lakas ng Yunmen ay pumasok sa isang bagong antas. Ang iba't ibang puwersa sa sinaunang martial arts world na naka-attach sa Yunmen ay lubos ding napabuti ng sunod-sunod. Ang mga katutubo ay pumasok sa virtual realm, at ang virtual realm ay nakamit ang Jindan. Sa pangkalahatan, ang Jiushu Ancient Martial Arts ay pumasok sa panahon ng cultivation dahil sa pag-iral ni Yang Yiu at nakamit ang hindi pa nagagawang pag-unlad. Tanging sina Bu Qingmei at Ouyang Yuking lamang ang nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon at hindi pa nakapasok sa Jindan, ngunit hindi sila hinayaan ni Yang Yiu na mag-alala, at magiging maayos sila kung magsanay sila ng maayos. Ang magkapatid na Lu Zuoxi ay nasa liblib pa rin at hindi pa lumalabas. 4 o 5 taon na ang lumipas at hindi pa sila lumalabas, kaya medyo nag-alala si Yang Yian. Gayunpaman, naramdaman niya ang aura ni Lu Zuoxi, kaya hindi niya ito inistorbo. Nagtataka lang siya kung anong kayamanan ang iniwan ni Luofo Daojun para sa kanyang mga inapo na naging dahilan upang manatiling hiwalay ang magkapatid na Lu sa loob ng 4 o 5 taon nang hindi lumalabas. Nasa Europa pa rin si Liu Lingling at hindi pa siya nakakausap, ngunit paminsan-minsan lang nakikipag-ugnayan kay Lin Huan. Araw-araw nang hihina ang katawan ni Lola, pero mas lumakas ang tawa niya dahil sa 2 apo sa tuhod. Nalaman ni Yang Yian na ang kamatayan ni Lola ay nasa loob ng taong ito, kaya wala siyang nagawa at nanatili kasama si Lola at ang 2 bata. Hindi nagtagal ay ang oras ng kabilugan ng buwan para sa 2 bata. Sa araw na ito, pinangalanan ni Lola ang 2 bata. Ang anak na babae ay tinawag na Yuan Yuan, ang nakababatang kapatid na babae, at ang anak na lalaki ay tinawag na Tuan Chuan, ang nakatatandang kapatid na lalaki. Alam ni Yang Yian ang iniisip ni Lola, umaasa na ang mga magulang ng 2 bata ay nasa paligid at ang pamilya ay muling magsasama. Dahil si Yang Yian at ang kanyang kapatid na siyang Shanshan ay nawala ng kanilang mga magulang mula pagkabata, inaasahan ng Lola na ang mga apo sa tuhod ay makakasama ng kanilang mga magulang at muling magsasama. Ang taglamig na ito rin ang ika-6 na taon mula noong bumalik si Yang Yian mula sa Mountain and Sea Realm. 1 taong gulang sina Tuan Chuan at Yuan Yuan at tinawag nila ang Lola sa unang pagkakataon. Ang 2 bata ay hinugasan din ni Yang Yian ng tubig ng buhay, at ang kanilang mga pangangatawan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong bata sa lahat ng aspeto, at sila ay nagsalita ng mas maaga. Masaya si Lola buong araw, niyayakap niya ang kanyang 2 apo sa tuhod, paulit-ulit na hinahalikan, at tinawag silang mga syota. Sa taong ito, si Lola ay 70 taong gulang. Labis na nalungkot si Yang Yian na hawak ang kanyang 2 apo sa tuhod sa isang buong araw, ngunit hindi niya ito pinigilan dahil alam niyang ito na ang huling paglalakbay ni Lola. Kinagabihan, masayang kumain si Lola at patuloy na binabasbasan si Yang Yian sa hapagkainan, sinabing hindi niya dapat hayaang maiwan si Tuan Chuan at Yuan Yuan, at dapat niyang hayaan ang kanyang 2 syota na magkaroon ng ama at ina mula pagkabata. Sumang-ayon si Yang Yian na may luha.
Mapayapang namatay si Lola kinagabihan. Ang bawat ordinaryong tao ay magkakaroon ng ganoong araw. Bagamat malungkot si Yang Yian, naunawaan din niya sa kanyang puso na dapat na huminto ang pagkamatay ni Lola 6 na taon na ang nakararaan. Pinahaba niya ang kanyang buhay sa loob ng 6 na taon, at siya ay walang magawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabuti na lang at nahawakan ni Lola ang kanyang apo sa tuhod at pumanaw ng matiwasay. Matapos ilibing si Lola sa pasukan ng nayon, naging mas tahimik si Yang Yian. Ang selyo ng nascent soul sa kanyang katawan ay tuluyang lumuwag. Pagkatapos ng pagluluksa, naghanda siyang umatras at basagin ang huling selyo. Pagkatapos, sa araw na ito, nakatanggap siya ng isang mahiwagang sulat. Sa sandaling binuksan niya ang sobra, ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng gusto, at sinabi niya sa kanyang sarili, lahat ay may sanhi at epekto. Kabanata 807, nakamit ng kambal na kapatid na babae ang nascent soul. Kaluluwa ang nilalaman ng liham ay napakasimple. Sinasabi nito, anak, iligtas ang iyong apprentice at ang babae, at dalhin si Luofo Dongtian sa Europa. Sa isang pangungusap lang, maraming impormasyon. Ang pagtawag sa kanya ng batang lalaki ay malinaw na nangangahulugan na siya ay pamilyar sa kanya. Kung tungkol sa apprentice, natural itong si Wang Zhongren. Sa nakalipas na mga taon, naglalakbay si Wang Zhongren sa buong mundo kasama ang mga disipulo ng Yunmen upang sanayin at labanan ang mga sinaunang mandirigma at supernatural na nilalang na laban sa Jiushou. Para sa babae, ang 6 na asawa ni Yang Yian ay nasa Yunmen. Medyo nalilito si Yang Yian tungkol sa babae. Ngunit ang huling salita ng Europa ay nagpaisip kay Yang Yian kay Liu Lingling. Malinaw na may nakahuli sa pangalawang apprentice na sina Wang Zhongren at Liu Lingling na nasa malayong Europa. Hindi madaling mahuli ang pangalawang apprentice na si Wang Zhongren na nasa gitnang yugto ng Jindan. Naisip ni Yang Yian si Shan Haijia sa unang pagkakataon. Nang makita niya ang pirma, uminit ang ulo niya. Talagang taga Shan Haijia iyon. Ang lagda sa ibaba ay isinulat bilang Shengzonmen Dazen. Dazen. Tumunog ang isip ni Yang Yian. Sa Mountain and Sea Realm, nang pumasok siya sa Luofu Mountain noong taong iyon, nalaman niyang si Dower ay hinahabol ni Jian Janfen, at pagkatapos ay tumakas sa yungib ng napakaitim na bundok. Nang maglaon, sumabog ang bundok, at lumitaw ang isang malaking hukay ng hadlang. Sa huli, siya ay pinilit na ipasok sa hukay ni Jian Janfen at ng iba pa, at nauwi sa pagpasok sa underground na palasyo sa hukay. Sa palasyo sa ilalim ng lupa, pumasok siya sa palasyo ng Pormasayon mula sa nakatagong mabituing kalangitan at nakakita ng isang itim na kabaong. Ang mga itim at puting puppet ay ang pag-iral na nagbabantay sa kabaong. Sa oras na iyon, tinipon din niya ang mga itim at puting puppet. Upang makalabas, binuksan niya ang kabaong, at ang tao sa kabaong ay isang ulo ng demonyo, na nagsasabing siya ang dakilang kagalang-galang, at gusto siyang kunin, ngunit natakot ng amo at tumakas. Naaalala ko na sinabi ng master noong panahong iyon na ang dakilang kagalang-galang ay ang kaluluwa ng panahon ng Mahayana. Matapos makatakas sa oras na iyon, nagtataka pa rin siya kung bakit hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng Great Venerable sa buong Luofu Cave Heaven. Ngayon naiintindihan ko na ang kaluluwa ng Great Venerable ay nakatakas sa oras na iyon. Ang lagda ay nakasulat bilang ang dakilang kagalang-galang ng banal na pintuang daan, na medyo malinaw. Ang hitsura ng Shengzonmen ay aktwal na halos kasabay ng kanyang pagbabalik sa Earth, na nangangahulugan na pagkatapos na makatakas si Dazen, direkta siyang pumasok sa Earth mula sa Mountain at Sea Realm. Nang isagawa ang kasal, dumating si Lolo Duan Muxingtian. Nalaman ni Yang Yian na ang braso at tiyuhin ni Lolo Duan Muxingtian ay parehong sinaktan ng Shengzonmen, at hiniling kina Wang Zhongren at Kier na lipulin ang Shengzonmen. Dahil dito, nang pumunta sila, wala na ang misteryosong Shengzon ng Shengzonmen at ang kanyang pinakamatandang alagad na si Gang Huan. Mayroon. Walang balita sa mga taong ito. Dinala ni Wang Zhongren ang kapangyarihan ng mga disipulong Yunmen sa buong mundo at hindi sumuko sa paghahanap sa kinaroroonan ni Shengzon, ngunit sa halip ay inaresto siya. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ang lahat ay maaaring malaman. Ang Dazen ng taong iyon ay ang misteryosong Shengzon na nagtatag ng Shengzonmen sa Wanzhou ilang taon na ang nakararaan. Ang dahilan kung bakit siya nawala noong nagpunta sina Wang Zhongren at Wu Mokyo sa Wanzhou ay marahil dahil hindi sapat ang kanyang cultivation. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Wang Zhongren at Wu Mokyo, kaya diretso siyang tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang kagalang-galang ay nasa isang estado ng espiritu. Kung gusto niyang kumilos, kailangan niyang magtaglay ng ibang katawan. Gayunpaman, ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi magiging napakataas at kailangan niyang mabagal ang pagbawi. Ngayong sumulat na siya sa akin, ang kanyang cultivation level ay dapat na nakabawi sa kahit na antas ng nascent soul, kung hindi ay hindi niya mahuli si Wang Zhongren. Hindi inaasahan ni Yang Yiu na ang kalamidad na iniwan niya sa Mountain and Sea Realm ay lilito na ngayon sa Earth. Napakalinaw ng layunin ng dakilang kagalang-galang.
Gusto niya ang Luofu Cave Heaven, o ang kasalukuyang Yunmen Cave Heaven. Ang matandang Diablo ay pinigilan sa Luofu Cave Heaven. Ngayon ang Luofu Cave Heaven ay nilinis ko at inilagay sa Yunmen ng Hayagan. Ang sinumang nakakaalam tungkol dito sa Mountain and Sea Realm ay dapat malaman ang kanyang pag-iral. What's hateful is hindi pa nakaka-recover ang cultivation level niya. Ngunit kailangan niyang iligtas ang kanyang apprentice at si Liu Lingling. Paano niya iligtas ang mga ito ngayong hindi pa niya nababawi ang kanyang cultivation level? Ito ang pinakamalaking problema. Sa pag-iisip sa kanyang puso, pumasok siya sa Yunmen Cave Heaven nang may matinding inis. Imposible para sa kanya na ibigay ang Yunmen Cave Heaven sa Great Venerable Demon. After thinking about it, kung talagang hindi gumana, pwede lang siyang pumunta ng personal. Mayroon ding kapatid na si Mei sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ang kalahating tao, kalahating demonyong kapatid na si Mei ay isang pag-iral na na-upgrade at binago ng Chen Kun Pot. Siya ay may ilang likas na mahiwagang kapangyarihan at dapat kayang harapin ang antas ng Yuanying na si Dazan. Sa kabilang banda, mayroon siyang vampira sa Europa na kinuha kay Ruth at kontrolado ang buong pamilya ng vampira. 12 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang vampirang si Ruth. Pagkatapos ng maraming taon, sa palagay ko ay bumuti ang kanyang lakas. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, si Ruth ay isang gintong elixir dahil sa dugo at tubig ng buhay na ibinigay niya sa kanya. Bilang karagdagan, ang mga vampira ay may kakaibang likas na mahiwagang kapangyarihan at dapat makatulong. Kahit imposible, dapat posible. Kung hindi siya pupunta, ang kanyang apprentice na sina Wang Zonren at Liu Lingling ay nasa panganib. Nakipag-usap siya sa dakilang demonyo noong nakaraan. Hindi siya naglakas loob na sumugal. Kung hindi siya pupunta, papatayin ng Great Demon ang kanyang apprentice na sina Wang Zonren at Liu Lingling. Hindi niya sinabi sa mga babae ang tungkol sa sulat, sa takot na mag-alala sila. Tanging si Chen Qibian, na naghatid ng liham, ang nakakita sa pangit na mukha ni Yang Yiyo, ngunit hindi gaanong nagtanong. Hawak ang liham sa kanyang kamay, si Yang Yiyo ay sobrang irritable. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa Yunmen Cave Heaven. Dumating siya sa transmission courtyard ng walang malay at huminto. Dito nag-iisa ang magkapatid na Lu. 6 na taon na ang nakalipas, at hindi pa sila lumalabas. Pagtingin sa transmission courtyard, antong hininga si Yang Yiyo at Ulong, maganda kung nandito kayong magkakapatid. At least mas marami akong katulong at mas maraming tao na magbibigay sa akin ng payo. Walang alinlangan na ang magkapatid na Lu ay palaging gumaganap ng mahalagang papel sa buong Yunmen. Ang kanilang paglilinang ay ang pinakamataas maliban kay Wu Mokyo. Nakakalungkot lang na nag-iisa sila mula nang makuha nila ang kahon na iniwan ni Luofu Daojun. Walang kwentang sabihin ngayon. Ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakakabawi, kaya maaari lamang siyang umasa sa mga panlabas na puwersa. Sayang at hindi pa rin sapat ang kanyang pangunawa. Isang hakbang pa ang layo ng selyo ng nascent soul sa kanyang katawan. Ngunit ang hakbang na ito ay masyadong mahirap at hindi niya ito malagpasan. Nang antong hininga si Yang Yian at aalis na sana, hindi niya inaasahang may boses na magmumula sa transmission hall, "Sir, pasok ka." Sa pagbagsak ng mga salita, ang pinto ng transmission hall ay automatikong bumukas na may langit-ngit. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Ito, halatang lumabas ang magkapatid na Lu mula sa retreat. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang paa at naglakad papunta sa transmission hall. Ang magkapatid na Lu ay lumabas mula sa retreat. Gaano man sila kalakas, lagi siyang makakahanap ng mapag-uusapan ng mga kontrahakbang. Pagkatapos ng lahat, ang magkapatid na Lu ay mula sa Mountain and Sea Realm. Nang pumasok siya sa transmission hall, natigilan si Yang Yian sa tanawin sa loob. Nakita niya ang dalawang magkatulad na Lu Zuoxi na nakaupo at nagmumuni-muni sa gitna ng bulwagan. Si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinoan at may naunawaan sa kanyang puso. Sa pagtingin sa dalawang mala-fairy na jade na babae na hindi pa nagmulat ng kanilang mga mata, nakaramdam si Yang Yian ng kaunting ripple sa kanyang puso. Ang parehong puting gown, ang parehong mahabang umaagos na buhok, ang parehong mga pinong facial features, sila ay simpleng kambal. Habang nakatingin siya sa kanilang dalawa, sa sumunod na sandali ay sabay na nagmulat ng mga mata ang isang pares ng kambal. Matalim ang tingin ng nasa kaliwa, ngunit walang ekspresyon. Ang nasa kanan ay may banayad na tingin sa kanyang mga mata, at pagkamulat ng kanyang mga mata ay may ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nahulaan na ni Yang Yiu na ang matalas na mata sa kaliwa ay ang nakatatandang kapatid na babae na si Lu Zuoxi, at ang may ngiti sa kanan ay ang nakababatang kapatid na si Lu Yusho. Noong una niyang nakilala ang magkapatid na Lu, ang dalawang magkapatid na babae ay may dalawang ganap na magkaibang personalidad. Si Lu Zuoxi ay tila walang malasakit, ngunit sa katunayan, siya ay may matalas na dila ngunit may malambot na puso. Si Lu Yusho ay palaging mahina at banayad na karakter, dalisay bilang isang blankong papel, napakabait.
Ang dalawang kapatid na babae ay palaging isang symbiotic na katawan ng dalawang kaluluwa. Upang maging tumpak, ang kaluluwa ng nakatatandang kapatid na si Lu Suaxi ay parasitiko sa katawan ng nakababatang kapatid na si Lu Yusho. Ngunit ngayon ay kitang-kita na ang magkapatid na babae ay nakahanap ng paraan upang paghiwalayin ang dalawang kaluluwa, at si Lu Suaxi ay nakahanap ng angkop na katawan. Malinaw na nauugnay ito sa lihim na kayamanan na iniwan ni Luofo Daojun. Sa wakas ay nalutas ng magkapatid na Lu ang problema ng magkakasamang buhay ng dalawang kaluluwa, at hindi na kailangang makipag-away sa isa't isa. Sa ganitong paraan, ang kani-kanilang paglilinang ay magiging mas mabilis kaysa dati. Gayunpaman, nang maramdaman ni Yang Yiyu ang pagtatanim ng dalawa, nanlaki ang kanyang mga mata. Naging O-shape ang bibig niya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos makuha ng magkapatid na Lu ang lihim na kayamanan ng kanilang ninuno na si Luofo Daojun, hindi lamang nila nalutas ang problema ng magkakasamang buhay ng kaluluwa at espiritu, ngunit nakamit din ang isang hakbang sa paglilinang at kapwa nakamit ang nascent soul. Unexpected talaga ang ganitong ending. Ngunit ang pag-iisip tungkol dito ay maaari ding mapawi. Si Luofo Daojun ay isang figure ng mga bundok at dagat libu-libong taon na ang nakalilipas, at taglay din niya ang kayamanan ni Luofo Dongtian. Ang kanyang paglilinang ay malalim, at ang mga bagay na iniwan niya para sa kanyang mga inapo ay halatang hindi ordinaryong bagay. Ito ay hindi mahirap gawin ng magkapatid na Lu na maabot ang nascent soul realm. Talagang curious si Yang Yiyu ngayon, ano ba talaga ang iniwan ni Luofo Daojun para sa dalawang magkapatid? Nang isipin niya ito sa kanyang puso, isang malamig na boses ang tumunog, sapat na ba ang nakita mo? Si Lu Zuaxi ang nagsalita. Walang malay, sumagot si Yang Yian, hindi pa sapat ang nakita ko. Hehe, sir, 6 na taon na kitang hindi nakikita, at ikaw ay malabag pa rin gaya ng dati. Nakangiting sabi ni Lu Yusho. Pagkatapos niyang magsalita, natauhan siya at ngumiti ng alanganin, so what's going on between you two sisters? Mabilis niyang iniba ang usapan. Kabanata 808, nagising si Wang Zai makalipas ang 13 taon. Malamig na bamantong hininga si Lu Zuaxi, at labis na hindi nasisiyahan sa pagtitig ni Yang Yiyu sa isang bahagi niya. Sa kabaligtaran, ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Lu Yusho ay ngumiti at nagsabi, Sir, kami ng aking kapatid na babae ay sa wakas ay naghiwalay na, at ang aking kapatid na babae ay may sariling katawan, lahat ay salamat sa lihim na kayamanan na iniwan ng aking mga ninuno. Pero sa huli, kailangan pa rin naming magpasalamat ng kapatid ko, sir. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman na ang aming ninuno ay si Luofo Daojun, at walang mana ng lihim na kayamanan ng ninuno. Salamat, sir. Ito ang lahat ng magandang kapalaran sa inyo mga kapatid, at ito ang tamang panahon. Gusto pa kitang batiin. Nakangiting sabi ni Yang Yiyu. Nakamit ng magkapatid na Lu ang nascent soul realm, at siya ang pinakamasaya, dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng mabuting katulong nang pumunta siya sa Europe sa pagkakataong ito. Dati, naisipan niyang hanapin sina Sister May at Ruth na nasa malayong Europa, na isang walang magawa. Wala siyang magawa. Sino ang nagpabawi sa kanya ng kanyang paglilinang? Huwag na nating pag-usapan si Sister May, pero ang vampirang si Ruth, mahigit 10 taon na ang lumipas, at hindi ko alam kung naaalala pa niya ngayon ang kanyang amo. Bukod dito, wala siyang cultivation ngayon, at hindi siya nangangahas na garantiya kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa pinto ng padalos-dalos. Ngayong mayroon na siyang kambal na kapatid na babae ng pamilyang Lu, at silang dalawa ay masters ng maagang yugto ng nascent soul, nakakaramdam siya ng kagaanan at may kumpiyansa sa pagpunta sa Europe para makilala ang dakilang demonyo. Kahit na ang dakilang demonyo ay orihinal na isang espiritu ng Mahayana, pagkatapos niyang kunin ang katawan, ito ay katumbas ng muling paglilinang. Sa tingin ko at most siya ay nasa nascent soul stage. Kapag nasa tabi niya ang magkapatid na Lu, sapat na ang dalawang dakilang nascent soul master para harapin ang dakilang demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyu at ng magkapatid na Lu ang tungkol sa mahiwagang liham na natanggap niya at ang pakikipagtagpo sa dakilang demonyo, pati na rin ang mga pagbabagong naganap sa Yunmen nitong mga nakaraang taon. Nang malaman ng magkapatid na pumanaw na ang kanilang lola, napaluha rin sila. Noong nabubuhay pa ang kanilang lola, talagang mahal na mahal niya sila. Dalawang babaeng walang nakatatanda at kamag-anak ang nakatagpo ng pagmamahal ng kanilang mga nakatatanda sa kanilang lola. Sila sumunod kay Yang Yiyu upang magbigay-pugay sa kanilang lola sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, ang dalawang kapatid na babae ay nagkataong natapos ang kanilang paglilinang ngayon. Kung hindi, kung si Yang Yiyu ay lumitaw ng walang layunin sa Transmission Academy, maaari silang magpatuloy sa pagsasanay sa pag-iisa. Hindi nagtanong si Yang Yian kung paano naging independent si Lu Zuaxi. Ito ang kanyang sekreto. Dahil hindi sinabi sa kanya ng mga kapatid na babae, may dahilan para hindi sabihin sa kanya.
Sa mga mata ni Yang Yian, ang katawan ni Lu Zuoxi ay hindi naiiba sa katawan ng isang normal na tao. Sa madaling salita, maaaring maging independente ang kambal at parehong nakamit ang nascent soul. Ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yian, na pupunta sa Europa upang iligtas ang mga tao. Pagkatapos mag-usap, nagpa siya ang tatlo na umalis bukas. Bilang mga tagapag-alaga ng Yunmen, natural na kinailangan ng magkapatid na Lu na makipagkita sa ilang kababaihan at ilang mga disipulo ng Yunmen kapag sila ay lumabas sa retreat. Nang makita nila ang mga anak ni Yang Yian, may kakaibang ipinakita ang kanilang mga mata. Napansin ito ni Zhao Nan at ngumiti at hinayla si Lu Zuoxi para magsalita. Nagtipon-tipon ang ilang kababaihan at nagbulungan, napapangiti paminsan-minsan. Tila namula rin ang magkapatid na Lu, ngunit natarante si Yang Yian, na hawak ang kanyang anak na lalaki at anak na babae. Gayunpaman, ayaw niyang makinig sa usapan ng mga babae. Ngayon ay iniisip niyang bigyan ang mga bata ng buong pangalan. Tuan Chuan Yuan Yuan ang palayaw na ibinigay ng kanilang lola, at kailangan ng buong pangalan. Ang bagay na ito ay iniwan din sa kanya nina Zhao Nan at Yuan Jinfeng. Matapos mag-isip sandali, pinangalanan ni Yang Yiu ang kanyang anak na Tuan Chuan Yuan Hua at ang kanyang anak na babae na si Yuan Yuan Yangxia, na ipinangalan kay Jiu Shou. Sa hinaharap, iiwan niya ang lupa at pupunta sa mundo ng bundok at dagat o kahit na ang malawak na mundo ng paglilinang, ngunit hindi niya malilimutan na ang kanyang mga ugat ay nasa lupa at Jiu Shou. Sa kanyang pag-alis, tiyak na isasama niya ang kanyang anak na lalaki at babae, para lamang sabihin sa kanyang mga anak na hindi nila makakalimutan ang kanilang pinagmulan, kaya pinangalanan niya ang bawat isa sa pangalan ng Jiu Shou. Ilang babae ang walang katapusang nagdaldal. Ibinigay ni Yang Yiu ang pares ng mga bata kay Qiu Yun, tumalikod at naglakad papunta sa silid, at pumasok sa espasyo ng Chen Kunpot na may iniisip sa kanyang isipan. Pupunta siya sa Europe para palayain ang kanyang maliit na pamangkin. 2 taon na ang nakalipas mula noong sinabi niyang nakulong siya sa Chen Kunpot noong nakaraang pagkakataon. Sa nakalipas na 2 taon, ang munting pamangkin ay nagsasanay kasama si Sister May, na may kalmadong personalidad. Siya ay sinanay na maging isang munting babae, napakahusay ng ugali, at 3 beses palang lumabas sa nakalipas na 2 taon. Ang 2 beses ay noong sina Liu Ziki at Yang Shanshan ay dumaan sa Jindan Heavenly Tribulation, at ang pangatlong pagkakataon ay noong namatay si Lola. Kadalasan, dadalhin siya ni Yang Yiu sa Chen Kunpot upang magsanay, dahil ito ay lubhang nakakatulong para sa munting manman. Sa loob ng 2 taon, ang maliit na pamangkin ay 5 taong gulang, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng pagtatayo ng pundasyon. Maaari siyang dumaan sa Jindan Heavenly Tribulation anumang oras. Upang hayaan siyang dumaan ng maayos sa Jindan Heavenly Tribulation, hindi pinayagan ni Yang Yiu ang batang babae na lumabas para maglaro sa nakalipas na 2 taon. Napatunayan ng mga katotohanan na tama siya. Sa mga taong may parehong antas ng cultivation, ang aura ng maliit na manman ay napakalakas, at dapat walang problema sa pagdaan sa Jindan Heavenly Tribulation. Sa sandaling pumasok siya sa Chen Kunpot, narinig ni Yang Yiu ang isang dumadagandong na dagandong sa kanyang mga tainga. Umuungol. Paglingon ko, ito ay nasa direksyon ng Lingtao Mountain. Si Wang Zai ba? Sabi ni Yang Yiu sa sarili na may emosyon. Matagal nang natutulog si Wang Zai para mag-evolve. Mula nang bigyan siya ng isang patak ng dugo ni Fengyan Yelang, ang Fengyan God Dog, natutulog siya hanggang ngayon, sa loob ng isang buong 13 taon. Tuwing papasok siya para tingnan si Wang Zai, tulog pa rin siya. Maraming beses itong inireklamo ni Zhao Nan. Kung hindi niya nakitang normal na huminga si Wang Zai, iisipin niyang may mali. Hindi niya inaasahan na sa wakas ay nagising siya ngayon. Halos maluha-luha si Yang Yian. Nagmamadali siyang pumunta sa bundok ng Lingtao. Siyempre, pagkarating ng Lingtao Mountain, nakita niya sina Sister May at Xiao Manman na nakatayo sa tuktok ng bundok, at talagang nagising si Wang Zai. Sa sandaling ito, ang katawan ni Wang Zai ay nagniningning na may gininto ang liwanag, at isang pares ng mga pakpak ang tumubo, na tila unti-unting lumalaki. Umuungol. Puno ng sakit ang mahabang pag-ungol ni Wang Zai. Tila ang mga pakpak na lumalabas sa manipis na hangin sa kanyang likod ay kailangang magbayad ng isang presyo. Ang buhok sa kanyang katawan ay mukhang mas dalisay at makinis, at sa kumikinang na gininto ang liwanag at ang hitsura ng mga pakpak, si Wang Zai ay talagang parang anino ng Fengyan God Dog noon. Ang aura ay napakalakas din, na parang may hininga ito ng pang-apat na antas ng demonyong hayop. Ito ay maihahambing sa lakas ng isang nascent soul. Tito. Binati ni Xiao Manman si Yang Yiu nang makita siyang paparating. Lumapit si Yang Yiu at hinawakan ang kanyang ulo, at tinanong si Sister May, Sister May, gaano katagal gising si Wang Zai? Kanina lang. Pumunta kami ni Xiao Manman dito nang marinig namin ang dagandong. Nabalik na yata ang bloodline ni Wang Zai. Hindi ka panipaniwala, bulalas ni Ate May. Kinailangan ng 13 taon ng pagtulog at ebolusyon.
Noon, nakakuha si Wang Zai ng isang patak ng dugo mula sa Fengyan Divine Dog sa Qiangbai Secret Land. Ngayon ay tila sulit ang 13 taon na ito ng pagtulog at ebolusyon. Tumingin si Yang Yiu kay Wang Zai at sinabi. Napatingin silang tatlo kay Wang Zai, na lumalaki pa ang mga pakpak sa bukid, at nagsalita sa mahinang boses. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay tumigil si Wang Zai sa pag-ungol, at ang mga pakpak sa likod niya ay ganap na lumaki. Ang mga pakpak ay nakabuka hanggang 3 metro, at ang kumikinang na gintong liwanag sa kanyang katawan ay nawala. Umuungol. Biglang umungal muli si Wang Zai, ngunit ang dagandong na ito ay puno ng kagalakan. Sa susunod na sandali, ikinawit ni Wang Zai ang kanyang mga pakpak at nawala sa lugar. Nang muli siyang lumitaw, nasa 100 metro na siya sa langit. Umuungol. Mahabang dagandong ang narinig sa espasyo ng Chen Kun Pot. Sa bawat pagkurap ni Wang Zai ng kanyang mga pakpak, siya ay mawawala at lilito daan-daang metro ang layo sa susunod na segundo. Sa mga tuntunin ng bilis, nakita ni Yang Yian na ang bilis ni Wang Zai ay mas mabilis kaysa noong ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng "The world is close at hand". Ang eksenang ito ay nagpalaki sa mga mata ni Yang Yian. Alam niya na ito ay isang likas na mahiwagang kapangyarihan, na talagang ikinagulat niya. Sa pagtingin kay Wang Zai na pumailang lang sa langit, si Yang Yian ay puno ng kagalakan. Ang paglalakbay na ito sa Europa ay magkakaroon ng isa pang malaking tulong. Hindi nagtagal, lumipad pababa si Wang Zai mula sa langit at lumapag sa tabi ni Yang Yian. Siya ay kumislap ng ginintuang liwanag, at ang mga pakpak sa likod niya ay nawala. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, hinimas-himas ang mga binti ni Yang Yian, at gumawa ng malakas na tawag. Ngunit naiintindihan ni Yang Yian na si Wang Zai ang nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Sa kasamaang palad, hindi makapagsalita si Wang Zai, at hindi naiintindihan ni Yang Yiu. Normal na magsalita ang isang rank 4 na demonyong hayop, ngunit maaari lamang tumahol at makipag-usap si Wang Zai sa pamamagitan ng mental waves. Iniisip ni Yang Yiu na pumunta sa Shun Street para tanungin ang kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Yuanbei tungkol sa bagay na ito sa hinaharap. Dapat na si Wang Zai ay isang ordinaryong aso na nagbago at hindi umangkop sa problema. Wang Zai, sa wakas gising ka na. Alam mo bang halos nag-aalala na ang amo mo sa akin, haha, nakangiting sabi ni Yang Yiu. Wang, narinig ni Wang Zai ang salitang, Master, at tumahol ng paulit-ulit upang Senador Yasun si Yang Yiu na dalhin siya para hanapin si Zhao Nan. Okay, let's go now. Pagkatapos ay tinawag ni Yang Yiu si Sister Mei at kinuha si Wang Zai at ang kanyang pamangkin mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Kabanata 809 na nakakaakit na Bampirang Ruth. Kinabukasan, sina Yang Yian, ang magkapatid na Lu, Wu Mokyu, at Wang Zai, na kalalabas lang mula sa pagkakakulong, ay sumakay sa espesyal na eroplano ng Yunqi International mula sa sinaunang kabisera at dumiretso sa Europa. Naisip ni Yang Yian na napakalakas ng koponan. Ang magkapatid na Lu ay nasa maagang yugto ng nascent soul, at si Wang Zai ay umunlad at natulog sa loob ng 13 taon. Sa sandaling siya ay nagising, mayroon siyang aura ng pang-apat na antas na halimaw, na may hahambing sa nascent soul. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon siyang napakabilis na kakayahan sa bilis, na maaaring gumanap ng isang malaking papel sa oras na iyon. Bagaman, si Wu Mokyo ay hindi nag-cultivate at hindi nakalusot sa nascent soul sa mga taong ito, naabot na rin niya ang great perfection of the golden core. Bukod pa rito, isa siyang ghost cultivator na may talento sa invisibility, na malaking tulong din. Siya ay palaging isang anino na pag-iral ni Yang Yian. Ang pagsama kay Wu Mokyo ay para protektahan si Yang Yian. Ito rin ang naging desisyon ng mga babae. Dapat walang problema kina Dugu Walking at Zhao Nan sa bahay. Anyway, pareho silang nasa stage ng pagpasok sa Golden Core. Hanggat walang mga pervert na tulad ni Lu Changqiu sa Earth, kakayanin nila ito. At pumunta na si Lu Changqiu sa pasukan ng ilang God Cemetery, kaya walang problema. Si Wang Zai ang katulong na hiniram ni Yang Yian kay Zhao Nan. Masayang-masaya si Zhao Nan sa paggising at pag-unlad ng bloodline ni Wang Zai. Alam niya na ang lahat ng ito ay kredito ni Yang Yian. Paano siya hindi magiging masaya na hayaang tulungan ni Wang Zai si Yang Yian sa halip na siya? Alas 4 ng hapon, ilang tao ang dumating sa goal. Kailangang hanapin muna ni Yang Yian ang lokal na ahas. Bagaman ang liham mula sa dakilang demonyo ay hindi nag-iwan ng isang address at direktang sinabi na siya ay dumating sa Europa, si Liu Lingling ay nasa goal, at ang mga huling bakas ni Wang Zongren at ang mga disipulo ng Yunmen ay nawala din sa goal, kaya ang posibilidad ng dakilang demonyo sa goal ay napakataas. Ang lokal na ahas sa goal ay ang pamilya Dracula. Ang bampirang si Ruth ay lingkod ni Yang Yian noong panahong iyon. Tinulungan niya siyang kontrolin ang buong pamilya ng bampira. Sa paghahanap ng lokasyon ng Great Demon, ang lokal na ahas na si Ruth ay kailangang-kailangan.
Dumiretso sa kastilyo ng pamilya Dracula, 100 metro ang layo mula sa kastilyo, si Yang Yian ay may ngiti sa kanyang mukha. Ang kapangyarihan ng kontrata sa pagitan nila ni Ruth ay umiiral pa rin. Tamang-tama, pagdating niya sa tarangkahan ng kastilyo, isang lilang liwanag at anino ang lumitaw sa tarangkahan. Ngunit hindi ang vampirang si Ruth ang hindi nakita sa loob ng maraming taon. Mahal na guro, miss na miss ka ni Ruth. Si Ruth, na nakasuot ng purple na pantulog, ay yamakap sa mga bisig ni Yang Yian habang nagsasalita. Isang lambot ang bumalot sa katawan ni Yang, na nagpatuyo sa kanyang bibig at dila, at sumigaw siya sa kanyang puso, malaki ito. Kung hindi dahil sa magkakapatid na Lu sa paligid, gusto niyang napatayin agad ang sexing vampirang ito. Ahem, Ruth, tagal na nating hindi nagkita. Matapos maramdaman ni Yang Yian ang malamig na mga mata mula kay Lu Zuoxi, awkward niyang itinulak palayo ang masigasig na vampirang si Ruth. Pagkatapos, pagtingin niya sa pantulog niya ay halatang tumakbo siya palabas nang hindi nagpapalit ng damit matapos maramdaman ang hininga niya sa kanyang pagtulog, na labis na ikinagaan ng loob ni Yang. Makalipas ang maraming taon, nasa puso pa rin niya ang kanyang Panginoon. Noon, ang kakanyahan ng dugo ay nagpapahintulot sa kanya na umaban sa ear. Makalipas ang mahigit 10 taon, ang vampirang si Ruth ay naging Grand Duke, at napakalakas ng kanyang hininga. Isang kaakit-akit at kaakit-akit na katulong na vampira. Matapos umihip ang simoy ng hangin, lumitaw ang isang pares ng matataas na puting binti. Sa susunod na sandali, nakita niyang ang isang dampi ng misteryo, at ang kanyang bibig ay natuyo sa isang iglap. Slot, sa oras na ito, ngumuso si Lu Zuoxi at nagmura. Si Ruth, na nasa antas ng Grand Duke, ay talagang nadama na siya ay nasa Golden Core Great Perfection sa mga tuntunin ng aura. Napakalakas na nito, ngunit ang pagiging isinumpa ni Lu Zuoxi ay tahasang nagpalungkot kay Ruth. Sa pagtingin kay Lu Zuoxi, ang kanyang mga mata ay biglang namula, at nagpakita siya ng dalawang matalim na pangil upang tumutol. Iginagalang niya si Yang Yiyo dahil si Yang Yiyo ang kanyang Panginoon, ngunit si Ruth, na layaw sa loob ng maraming taon at sanay sa mataas na posisyon, ay maaaring hindi magbigay ng mukha kay Lu Zuoxi. Ngunit, sa pagkakataong ito si Ruth ay tumama sa isang pader. Si Lu Zuoxi ay isa na ngayong tunay na nascent soul realm. Sa pagharap sa protesta ni Ruth, siya ay nanunuya, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa ng pag-iisip ang nas-anay dito. Napasigaw ang vampirang si Ruth, pumutok ang mga kamay, at namumutla ang mukha. Stop, stop, nagmamadaling hiniling ni Yang Yiyo kay Lu Zuoxi na huminto, alam niyang hindi makakapantay kay Lu Zuoxi ang 10 Ruth na pinagsama-sama. Humph, sa susunod na titigan mo ako, papatayin kita saglit, mabahong paniki ka lang, how dare you be so presumptuous. Ngumuso at nagmura si Lu Zuoxi, ang ikinalungkot niya ay ang panliligaw ni Ruth kay Yang Yiyo. Mapait na ngumiti si Yang Yiyo, pamilya tayong lahat, bakit mag-abala? Sige, Ruth, ihatid mo na kami sa loob para magpahinga, mamaya na tayo mag-usap. Habang nagsasalita siya, mabilis niyang hinayla si Ruth palayo, bumubulong habang naglalakad. Huwag mong hayaang umalis ang ibang babae sa hinaharap, siya ang tagapag-alaga ng Yunmen. Ni hindi ko nais na pukawin siya, ang antas ng paglilinang ng babaeng iyon, 10 sa inyo ay hindi makakatalo sa kanya. Nang walang paalala ni Yang Yiyo, naging tapat din si Ruth sa sandaling ito, tinamaan lang siya ng napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa ni Lu Zuoxi, na nagparamdam sa kanya ng takot, alam niyang nagpapakita pa rin ng awa ang kabilang partido. Ngayong narinig niyang sinabi ni Yang Yiyo na siya ang tagapag-alaga ng Yunmen, mas naging tapat si Ruth at paulit-ulit na tumango, guro, mali si Ruth. Hehe, ang sarap alamin mo yung mga mali mo at itama mo. Ayos lang. Fair na. May seryosong usapan ako sa iyo mamaya. Sa katunayan, sadyang hindi pinigilan ni Yang Yiyo si Lu Zuoxi sa pag-atake kay Ruth, para lang ipaalam sa kanya na kahit siya, ang master, ay walang cultivation ngayon, kaya pa rin niya itong harapin. Sa kabutihang palad, mararamdaman na walang kawalang galang si Ruth sa kanyang amo sa kanyang puso. Pagdating nila sa bulwagan ng kastilyo, nagbuhos si Ruth ng pulang alak para sa lahat, hiniling na lumabas ang mga katulong, at pagkatapos ay sinabi sa magiliw na mga mata, guro, nang umalis ka, sinabi mong pupunta ka upang makita ako. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang umalis ka. Si Ruth ay naghihintay sa iyong pagdating araw at gabi. Kung hindi mo ako inutusan na huwag pumunta sa Jiu-Show, matagal na sana kitang hinanap. Sinabi nga ni Yang Yian kay Ruth na huwag pumasok sa Jiu-Show. Una, natakot siya na baka vampira siya. Kung pumasok siya sa Jiu-Show, baka mapahamak niya ang mga tao ng Jiu-Show. Mas mabuting manatili siya sa Europa. Noong panahong iyon, labis na naiinis si Shen Longtan sa mga alien na ito. Ayaw ni Yang Yian na mahuli ni Shen Longtan si Ruth at kailangang linisin ang kalat sa huli, kaya mahigpit niyang inutusan itong huwag pumasok sa Jiu-Show.
Ngayon ay tila medyo masunurin ang kaakit-akit na vampirang ito. Sabi ni Xiao Xiao, nandito ako para makita ka, hehe. Oh, mahal na guro, mahal ka ni Ruth, sabi ni Ruth ng magalang na ekspresyon na ganap na naiiba sa silangan. Sa pagkakataong ito, si Lu Zuoxi ang hindi nakatiis. Malamig siyang bumantong hininga, tumayo at kinuha ang kanyang kapatid na si Lu Yushu at sinabing, "Tara labas tayo." Ang amoy sa silid ay nakakaapekto sa ating isipan. Si Lu Yushu ay palaging isang maliit na tupa sa harap ng kanyang malakas na kapatid. Masunurin siyang bumangon at sinundan ang kanyang kapatid na si Lu Zuoxi palabas ng bulwagan. Awkward na ngumiti si Yang Yian, ngunit walang pakialam si Ruth. Humajijek siya kay Yang Yian. Nang lumabas ang magkapatid na Lu sa bulwagan, ang kaakit-akit na vampirang si Ruth ay dumampot ng 2 baso ng red wine, pinaikot ang kanyang baywang, at ang kanyang purple na pantulog ay nagpakita ng kanyang malalaking puting binti sa paningin niyang habang siya ay gumagalaw. Pinatuyo nito ang bibig ng isang tao. Mahal na master, mahigit 10 taon na tayong hindi nagkita. Dapat uminom tayo, tama? Inabot niya ang isang baso ng red wine kay Yang Yian habang nagsasalita. Ahem, dapat uminom ka. Inabot ni Yang Yian ang baso ng alak, ngunit nasalikop siya ng kaakit-akit at sexing vampirang si Ruth, na direktang umupo sa kanyang hita. Pinigilan niyang ang apoy sa kanyang puso, itinaas ang kanyang ulo at ininom ang red wine sa baso, at inabot ang kanyang backhand. Pagkatapos ng mahinang helenghing, ang asul na mga mata ni Ruth ay puno ng maliit na larawan at sinabi, "Mahal na Master Ruth ay handang ibigay ang lahat para sa iyo. Ito ay pagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy para kay Yang." Nang siyang ay gagawa na ng susunod na hakbang, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na umiihip sa bulwagan, na nagpalamig kay Yang sa buong paligid. Namula ang mukha niya at tumigil siya sa paggalaw. Lumabas ang magkapatid na Lu, ngunit may isang hindi nakikitang wumakyo sa bulwagan. Halatang dulot ng babaeng ito. Ang pangunahing punto ay naroon din si Wang Zai. Ngayon si Wang Zai ay isang halimaw, at ito ay maihahambing sa isang ika-4 na antas na halimaw. Siya ay may karunungan. Ang pangunahing bagay ay si Wang Zai ang especially iyan ng reyna na si Zhao Nan. Sa pag-iisip nito, nabigla si Yang Yian at itinulak si Ruth palayo sa kanyang mga bisig, na nagsasabi ng matuwid, "Mahal na Ruth, hindi mo ito magagawa. Ikaw lang ang nasa puso ko. Well, pag-usapan natin ang negosyo sa susunod." Ang walang hiyang siyang ay nagsalita sa vampirang si Ruth na labag sa kanyang kalooban sa ilalim ng pagbabantay ni Wu Makyu at Wang Zai. Lihim na natuwa ang huli na sa wakas ay may tulak niya pababa ang gwapong master, ngunit hindi niya alam na sa susunod na sandali ay sasabihin ng master ang ganoong pangungusap. Biglang parang kuweba ng yelo ang puso niya. Isang pares ng asul na mga mata ang tumingin kay Yang Yian na may walang katapusang sama ng loob, na nagpakonsensya kay Yang at patuloy na komendat kay Ruth. Kabanata 810, Pamilyar na White Bear Monster. May naintindihan si Monster Ruth nang makita niya si Yang Yio. Hindi siya tanga. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa bulwagan at ang asong may masamang mata sa tabi niya. Pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang Panginoon ay may maraming mistress. Kung niloko niya ang kanyang amo ng tahasan at makikilala siya ng ilang mga mistress sa hinaharap, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Siya, awkward na ngumiti at umupo ng tuwid. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, may mahalagang sasabihin si Ruth sa kanyang Panginoon. Ngumiti si Yang Yio at sinabing, "Mauna ka at tingnan kung pareho ba ito." Naging seryoso ang mukha ni Ruth at sinabing, nawala si Lingling 10 araw na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Yang Yio sa kanyang puso. Alam niyang magkaibigan sina Ruth at Liu Lingling. Sa Europa, normal para kay Ruth na bigyang pansin si Liu Lingling. Magiging abnormal kung hindi niya gagawin. Bukod dito, alam din ni Ruth ang relasyon sa pagitan niya, ng kanyang amo, at ni Liu Lingling. Siya ay magbibigay pansin o aalagaan si Liu Lingling sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Yang Yian kay Ruth at sinabing, "Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo." Dahil sinundan ni Lingling ang master sa Jiu-Show, bumalik siya rito noong sumunod na taon at naging tagapamahala ng Yunki International sa Europe, ngunit ang kanyang ugali ay nagbago ng husto, naging napakalamig. Ilang beses ko siyang pinuntahan bilang kaibigan, ngunit lumayo rin siya sa akin. Nang maglaon, bihira akong pumunta sa kanya, ngunit palagi akong nagpapadala ng mga tao upang bantayan si Lingling. Hanggang 10 araw na ang nakalipas, ang 2 taong pinadala ko para lihim na protektahan si Lingling ay nabura, at alam kong may mali. Nang maglaon, nalaman kong dumating din sa Europa ang apprentice ng master, kaya naisip ko na ang master ang nagpapansin kay Lingling. Nang gusto kong kontakin ang apprentice ng master, nalaman kong nawala din siya, kaya nagpadala ako ng isang tao upang ipaalam sa master. I wonder kung nakita na ba ng master ang taong pinadala ko? Tanong ni Ruth. Yang.
Umiling si Ian at sinabing, nakatanggap ako ng mahiwagang liham at nalaman kong inaresto si Lingling at ang kanyang apprentice at pumunta sa Europa. Ngayon ay tila nasa ilalim ka rin ng pagbabantay ng kabilang partido. Ang mga taong pinadala mo ay malamang na pinatay. May nakita ka bang mga pahiwatig? Naiiling na umiling si Ruth at sinabing, wala pang nakitang mga palatandaan sa ngayon, patawarin mo sana ako, guro. Huminto siyang Yiyo at nagsabi, ang kabilang partido ay isang dakilang demonyo na may mataas na antas ng paglilinang. Normal lang na hindi mo siya mahanap. Maghintay lang ng balita nitong ilang araw. Dapat may makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Master, kilala mo ba kung sino ang kabilang partido? Nagtatakang tanong ni Ruth. Oo, alam ko. Pagkatapos ay sinabi niyang Yiyo kay Ruth ang tungkol sa Mountain and Sea Realm at sa Great Venerable. Pagkatapos makinig ni Ruth, lumiwanag ang kanyang asul na mga mata at sinabi niya, Guro, kaya pupunta ka sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap. Pwede mo bang isama si Ruth? Laging maglilingkod si Ruth sa Panginoon. Ngumiti siyang Yiyo, kahit hindi mo sabihin, dadalhin kita sa Mountain and Sea Realm. Ang iyong kasalukuyang antas ng Grand Duke ay katumbas ng mahusay na pagiging perpekto ng Golden Core ng Cultivator. Mahirap umunlad kung mananatili ka sa Earth. Baka mag-evolve ulit ang bloodline mo pagkatapos pumunta sa Mountain and Sea Realm. Salamat, Guro. Si Ruth ay palaging magiging pinakamatapat na lingkod ng dakilang Panginoon. Naningkit ang mga mata ni Ruth. Tumawa siyang Ian at sinabing, matagal mo na bang alam ang pagkakaroon ng Mountain and Sea Realm? Minsang kumislap ang mga mata ni Ruth, ngunit tumanggaw siya at sinabing, hindi ko alam kung ito ang parehong mundo, ngunit may tala sa Biblia na may isa pang mundo sa labas ng lupa na tinatawag na langit, na dapat ay ang Mountain and Sea Realm na binanggit ng Master. Sa katunayan, alam ng ilang sinaunang puwersa sa Europa at kanluran ang lihim na ito, ngunit nakakalungkot na walang nakakaalam kung paano makarating doon. May mga alingaw-ngaw na ang mga anghel ay makikita doon at mas makapangyarihang kapangyarihan ang maaaring makuha. Ngumiti siyang Ian. Anong langit? Dapat ay ang Mountain and Sea Realm, ang hangganan ng teritoryo sa ibang bansa. Sa katunayan, nakita niya ang isang talaan nito sa mga klasikong Luofu Temple. May mga birdmen daw sa ibang lugar sa Mountain and Sea Realm. Dapat ay ang langit at mga anghel sa bibig ni Ruth. Ayon sa mga tala sa mga klasikong Luofu Temple, ang teritoryo sa ibang bansa ng Mountain and Sea Realm ay isang lugar na bihirang mapuntahan ng lahi ng tao sa silangan. May mga malalakas na halimaw sa dagat, at ang kapaligiran ay malupit at malabong pumunta doon. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa kwento ni Ruth, tila mayroon pa ring ilang mga sinaunang puwersa sa kanlurang mundo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, mayroon bang anumang abnormalidad sa mga puwersang kanluranin kamakailan? Anong mga puwersa ang umiiral sa buong bansa sa kanluran? Saglit na nag-isip si Ruth at sinabing, may 4 na pangunahing puwersa, ang Holy Knights, ang Pharaoh's Temple, ang Red Cult, at ang Werewolf Clan. Medyo nakakatakot sila. Ang iba pang mga puwersa ay hindi nararapat na mag-alala. Ang 4 na pangunahing puwersang ito ay may mahabang kasaysayan. Mayroong Golden Knight sa Holy Knights, Light Pharaoh sa Pharaoh's Temple, Red Pope sa Red Cult, at Wolf King sa Werewolf Clan. Lahat sila ay mga buhay na may kukumpara sa akin. Kung saan, ang 4 na pangunahing puwersang ito ay tila talagang nagpakita ng mga palatandaan ng aktibidad kamakailan. Nalaman kong lahat sila ay tila nagpunta sa Holy Mountain kamakailan. Ano ang ibig mong sabihin, Guru? Hindi dapat maraming sasakyan. Pinag-isa ng Great Demon Head ang mga puwersa sa ibang bansa sa Wanzhou. Ngayon ay nakarating na siya sa Europa. Hindi nakakagulat na pinag-isa niya ang mga puwersang ito. Dahil maraming puwersa ang dumating sa Holy Mountain, malamang na nagtatago ang Great Demon Head sa Holy Mountain. Pupunta tayo at titingnan bukas. Sabi niyang Yiyo na may singkit na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, nagpasya silang pumunta sa Holy Mountain para mag-check bukas. Nang mailigtas si Liu Lingling, pumunta siya sa Holy Mountain at pinatay ang babaeng demonyong Red Buddha Girl. Sa kasamaang palad, nakatakas ang kaluluwa ng Red Buddha Girl. Ngayon tila ang dakilang demonyo ay nagtungo muli sa banal na bundok, at ang lugar na iyon ay talagang hindi magandang lugar. Nang marinig ang sinabi niyang Yiyo, sinabi rin ni Ruth, Guro, kung sasabihin mo, posibleng nasa banal na bundok yon. Ang Holy Mountain ay naging isang ipinagbabawal na lugar mula noon. Hindi pa ako nakapunta roon, at walang nang ahas na pumunta doon. Sa mga nagdaang taon, madalas na nawawala ang mga turista sa mga bundok malapit sa Holy Mountain. Sinasabing mayroong malalaking mabangis na hayop. Simula noon, kakaunti na ang nakapunta sa Holy Mountain. Ngayon parang may problema talaga sa Holy Mountain. Paghandaan mo na lang ang banal na bundok na pupuntahan natin bukas para tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, inayos ni Ruth na bumaba siyang Yiyo at ang magkapatid na Lu at magpahinga.
Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa Holy Mountain. Ito ay tinatawag na bundok, ngunit sa katunayan ang buong banal na bundok ay napakalaki. Ito ay isang bulubundukin sa Liancheng Group. May mga bundok na nababalutan ng nyebe na hindi natutunaw sa buong taon, gayon din ang mga primitive na kagubatan at sinaunang ilog na mahirap hanapin. Pinili nila ang daan patungo sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya ni Ruth. Nang makarating sila sa isang lugar kung saan hindi komportable ang pagmamaneho, bumaba sila ng kotse at naglakad. Pagkatapos wala silang nakita sa ipinagbabawal na lupain ng pamilya ni Ruth, at ang ipinagbabawal na lupain ng pamilya ni Ruth ay gumuho sa digmaan. Nakaharap sa malalawak na bundok, si Yang Yian at ang iba pa ay medyo nalilito. Si Lu Zuoxi ay naglabas ng isang malakas na espiritual na kahulugan upang suriin, ngunit walang natagpuan sa loob ng 100 taon. Sa halip, ang hininga ng isang halimaw ang natuklasan. Agad na nagpasya si Yang Yian na pumunta at tingnan. Alam mo, ito ang lupa na may manipis na espiritual na enerhiya. Paano kaya nagkaroon ng halimaw? Aling halimaw na maaaring magbukas ng espiritual na katalinuhan nito ay dapat mabuhay ng 12 o daan-daang taon. Paano mabubuhay ng ganoon katagal ang mga ordinaryong hayop? Para lamang mabuksan ang kanilang espiritual na katalinuhan at masipsip ang asensya ng langit at lupa para maging isang halimaw. Ito ay lubhang kakaiba. Ang hininga ng halimaw na natuklasan ni Lu Zuoxi ay 100 milya sa timog ng banal na bundok. Nang maraming tao ang sumugod, wala silang nakitang bakas ng mga halimaw, ngunit naroon pa rin ang hininga, at patuloy nilang tinutuntun ito. Pagkatapos ng dilim, maraming tao ang tumungo sa primeval forest. Sa mga salita ni Lu Zuoxi, ang hininga ng halimaw ay malalim na sa primeval na kagubatan. Nakatingin sa langit, nagpasya si Yang Yian na magkampo ng isang gabi at maghintay hanggang madaling araw upang makapasok sa primeval forest. Nagsindi ng apoy ang ilang tao at naupo. Sa kalagitnaan ng gabi, isang dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Si Wang Zai, na nakahiga sa tabi ni Yang Yian, ay biglang tumayo, na ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan ay nakatalikod. Sa sumunod na sandali, bigla siyang sumugod sa primeval forest. Gumagalaw ang puso ni Yang Yian, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol kay Wang Zai. Alam niya na si Wang Zai, na 13 taon nang natutulog, ay nagmana ng malakas na dugo ng Fengyan God Dog at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang halimaw sa ika-4 na antas. Mahirap pa rin para kay Wang Zai na makatagpo ng isang kalaban sa Earth. Tara at tingnan natin. Si Wang Zai ay may dugo ng Fengyan God Dog, at baka may mga matuklasan. Pagkatapos magpaliwanag sa ilang tao, pinangunahan ni Yang Yian ang paghabol. Bagamat walang cultivation ngayon si Yang Yian, nandoon pa rin ang kanyang malakas na brilyante na katawan, at ang kanyang bilis ay hindi man lang mabagal kapag tumakbo siya ng ligaw sa gubat. Matapos tumakbo ng ligaw sa loob ng higit sa 10 minuto, nagpunta sila ng halos 10 milya ang lalim sa primeval forest, at pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang isang mahabang dagandong. Boses iyon ni Wang Zai at ang dagandong ng halimaw. Maraming tao ang nagmadaling lumabas sa gubat at pumunta sa isang lambak. Nakita ni Yang Yian si Wang Zai na nananatili sa ilalim ng burol na halos 10 metro ang taas at umuungal. Sa tuktok ng burol ay isang Snow White polar bear, nakatayo ng tuwid at umaangal patungo sa langit. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang diwa ng liwanag ng buwan ay sumikat sa puting oso na may taas na 3 metro. Halata na hinihigop ng puting oso ang diwa ng liwanag ng buwan upang linangin. Ang aura ng halimaw na sinusubaybayan ni Lu Zuoxi ay eksaktong katulad ng puting oso na ito. Ang kakaiba ay sa unang pagkakataon na naramdaman niyang pamilyar ang halimaw ng puting oso na ito. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.